Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 181 hanggang 170. Ang serbisyo ay dapat na nasa lugar at ang saloobin ay dapat na taos-puso. Ngunit hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit sa mga kamag-anak na termino. Sa sandaling na-refresh nila ang screen, maraming mga tao na hindi alam ang katotohanan ay agad na nagulat, pupunta ako, ano ang nangyayari? Oo, itong young master sino siya, napakalakas. Hindi mo na kailangang magtanong, dapat siya ang boss nitong bagong, How League, napakalakas niya. Dapat mayroon kang higit sa 3,000 speaker sa ganoong kaikling panahon, tama. Maraming tao ang nagbilang ng 12-dosenang mga ito. Ang isang loudspeaker ay nagkakahalaga lamang ng ₱1. Sinabi ni Hong Dali na wala siyang pakialam sa mga komento ng karamihan, wala siyang pakialam kung paminsan-minsan ay sumigaw ang iba ng loudspeaker para magsabi ng isang bagay. Tumagal ng halos 0.01 segundo bago tuluyang mawala. Sa oras na ito, isa pang puting liwanag ang kumislap, at isang maliit na hugis slowly ang tumalon kay Hong Dali, Kuya Dali, nandito ako, hehe, guwapo ba ang karakter na ito? Tumingin si Hong Dali at nakita ang pangalan sa tuktok ng ulo ng maliit na lolita na ito ay, Haomeng Zishuan. Hindi na kailangang sabihin, ito ay natural na ang larong henyo na little lolita na si Lin Zishuan. Hong Dali, mukhang maganda, haha, napaka-cute. Lin Zishuan, hehe, kailangan yan. Ngayon ay dumating na ang boss ng How League, at gayon din ang nangungunang master. Hindi na kailangang sabihin, narito rin si Yao Tianhao, ang commander-in-chief, at ang mga nakababatang kapatid sa ibaba. Ngayon na mayroon kaming lahat, mukhang sinusubukan naming pag-isahin ang mga server. Sa oras na ito, maraming mga casual na tao ang dumating upang manood, at kumuha pa sila ng larawan at ipinost ito sa forum. Sa loob ng maikling panahon, na-upvote ito ng hindi mabilang na beses, at ang katanyagan nito ay tumaas ng ilang beses sa loob lamang ng ilang oras. Kung tutuusin, nakita na nila ang pamilya noon, ngunit tiyak na ito ang unang pagkakataon na makakita sila ng ganito kalinis at disiplinadong pamilya, paanong walang disiplina. Kung wala kang disiplina, tiyak na hahabulin ka ni Yao Tianhao sa ilang kalye gamit ang kutsilyo sa kusina. Hindi na yan laro. Hindi kailanman naisip ni Hong Dali iyon. Sa oras na ito, pinamunuan niya ang lahat sa sekta ng How League, ding, na may tunog, na ipasa ni Haomeng Tianhao ang posisyon ng presidente kay Haomeng Young Master. Sa pamamagitan nito, opisyal na naging presidente ng Haomeng si Hong Dali. Siyempre, si Yao Tianhao ay dapat pa ring maging responsable para sa mga pangunahing gawain. Matapos ibigay ang pangulo kay Hong Dali, nagsimulang magulat si Yao Tianhao tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng pamilya. Sa kasalukuyan, dumating na ang Young Master ng Haomeng family, kaya natural na magsisilbing president ang Young Master. Irerekomenda ko muna ang sarili ko at magsisilbing temporary vice president. Mayroon siyang kabuuang 120 elites, 440 backbones, at total 750 new recruits. Kabilang sa mga ito, mayroong 11 senior backbones. Ang unang pangunahing miyembro ng alyansa ay responsable para sa pangkalahatang pagpaplano. Ang Haomeng Dax ay responsable para sa pamamahala ng mga tauhan, kabilang ang pag-recruit ng mga miyembro at paglalaan ng mga human resources. Haomeng Chenpai ay responsable para sa mga usapin sa pananalapi at kung paano makamit ang mas mahusay na turnover. Mga pondo. Si Haomeng Droko ay may pananagutan sa disenyo ng publisidad. Nakasulat na siya ng mga nobela noon at magaling siya dito. Haomeng Droko ay responsable para sa pagpapatupad ng mga partikular na plano. Ay responsable para sa panlabas na packaging na ginagawang mas makapangyarihan ang aming pamilya. Haomeng Ghost Taiji ay responsable para sa pagbibigay ng mga reward, pangunahin sa pagbibigay gantimpala sa mga miyembro na nag-ambag sa pamilya. Si Haomeng Yang Yangshi ay responsable sa pagtanggap sa mga tao na sumali sa club. Kung may mga espesyal na talento, ibibigay sila sa Big X para sa pag-upgrade ng miyembro. Si Haomeng Ye ay responsable sa pag-recruit ng mga bagong manlalaro para sumali sa pamilya. Responsable si Haomeng Gewan sa pag-iisip ng mga ideya sa pera, kabilang ang cyclical operation ng buong team, at kung paano ay snowball ang scale. Haomeng Xiao Qingzin ay responsable para sa pagpapanatili ng panloob na pagkakaisa ng unyon. Ang babaeng ito ay may banayad na personalidad at ang kanyang mga salita ay pinakikinggan. Matapos sabihin ang mga salitang ito, halos lumuwa ang mga mata ni Hong Dali sa kanyang ulo. Hindi ko na malaya na ang Yao Tianhao na ito ay talagang may kakayahan. Tingnan mo ang operasyon ng pamilyang ito, napakatalino niya. Naayos mo ito ng maayos, tingnan natin. Nang masaya si Hong Dali, natural na kailangan niyang gampanan ang papel ng Diyos ng kayamanan ng maayos, ang bawat tao ay may 1,000, mahahanap mo si Xiaoyi pagbalik mo. Sa puntong ito, nagalit muli si Hong Dali at sinabing, damn it, Xiaoyi ay hindi pa nakakapunta dito. Bumalik. May nahanap ka na baka makailan. Kailangan kong patayin ang malaking lalaki na iyon. Aagawin ko ang bala at talbog ito hanggang mamatay. Si Yao Tianhao sa kabilang bahagi ng computer ay pawis na pawis.
Tila kung hindi niya ito matagpuan sa buong araw na ito, tiyak na hindi siya bibigyan ng magandang tingin ng Young Master. Mabilis siyang sumagot, huwag kang mag-alala, Young Master, ipinapangako kong tatapusin ko ang gawain. Nagsimula na tayo sa pagsemento. Naniniwala akong malalaman niya ang kanyang kinaroroonan sa loob ng ilang araw. Ungol ni Hong Dali, at pagkatapos ay nagsabi, okay, itigil na natin ang pag-uusap ng walang kaparekan, at mabilis na dalhin ang aking grupo ng mga kaklase upang magsanay sa antas ng komperensya. Ang serbisyo ay dapat na nasa lugar at ang saloobin ay dapat na mayaman. Ngayong nagsasalita na ang Young Master na si Hong Dali, natural na ang lahat ay alam na. Kaya lumitaw ang isang eksenang tulad nito, daan-daang tao ang nahahati sa hindi mabilang na mga koponan. Ang malaki ay nasa unahan upang labanan ang mga halimaw, at ang maliit ay nasa likuran upang kunin ang mga bagay-bagay. Ang kahusayan ay medyo mabilis. Ang haulig Young Master, na kinokontrol ni Hong Dali ay dahan-daang sumunod sa koponan. Basically, wala naman siyang dapat gawin, sumunod na lang at huwag mawala, tapos parang bulldozer yung malaki sa harap para ay clear ang paraan. Ang mga ligaw na halimaw sa kalsada ay kahabag-habag. Ito ay halos isang tatlong liwanag na patakaran ng pagsunog sa kanilang lahat, pagpatay sa kanilang lahat, at pagnanakaw sa kanilang lahat. Kung kailangan mong gumamit ng metapora, maaari mong isipin ang mundo ng Warcraft sa bahaging ito ng mundo. Ang eksena ng mahigit 100 salamangkero na naglalakad at nililinis ang mga halimaw. Kung hindi, mabilis na mag-level up ang isang tao. Wala pang kalahating oras, at ang Hong Dali ay umabot na sa mahigit 10 antas. Pagkatapos ng mahabang pagpalo ng breathing, iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan, sobrang saya ko ngayon. Tiningnan niya ang oras, mga kapatid, oras na para sa klase, lakad na tayo. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kabataang lokal na tyrant ang nagbigay ng lahat ng kanilang mga account at password sa mga tao ni Yao Tianhao at sinabihan silang tumulong sa pag-level, at pagkatapos ay nag-log off at bumalik sa paaralan. Bago umalis, ang amo ay nagpasalamat, mga kabataang Ginoo, mangyaring dahan-dahan. Mga kabataang Ginoo, pumunta rito ng madalas kapag mayroon kang oras. Reward. Dahil sa magandang serbisyo ng may-ari ng bar, sigasig at maalalahanin, tiyak na gantimpalaan siya ni Hong Dali, 1,000. Shench Building, 16 na palapag, opisina ng Pangulo. Mr. Hong, tumayo ang sekretarya sa harap ng mesa ni Hong Wigyu at iniulat ang pinakabagong pag-unlad ng ilang negosyo, sa kasalukuyan, ang pag-unlad ng ilang pamumuhunan na ginawa ni Master Dali ay lubos na kasiya siya. Kabilang sa mga ito, ang paaralan ay nagsimulang magtayo ng mga pader at maglagay ng mga pundasyon. Naniniwala ako na kung hindi man kung may mangyari na hindi inaasahan, ang paunang sukat ay maaaring itayo sa loob ng halos 3 buwan. Medyo mabagal ang laboratorio ni MS Lin Chuyin dahil kailangan itong mahukay sa bundok. Sa kabutihang palad, nakita ng aming exploration team ang isang medium-sized na kuweba doon. Hanggat maaari itong buksan, ito ay madaling hawakan sa loob. Gayun din, nakangiting sabi ng sekretarya, ang Yangtze River Golden Cruise Ship ay sikat na sikat kamakailan. Mula noong seremonya ng kasal ni Master Dali, maraming mayayamang tao ang tumawag para humiling ng mga reserbasyon. Ang suite doon, at kahit na ang Yangtze River Golden Cruise Ship ay napakalaki, maaari pa rin itong maglayag sa Fengyuan Lake. Kaya, Mr. Hong, bakit hindi tayo? Haha, iwan mo na lang dyan, natatawang sabi ni Hong Wigyu. Speaking of which, Dali, isang maliit na aliberga, palaging may hindi inaasahang mga nadagdag. Well, noong binili ko ang cruise ship na ito, nagkakahalaga ito ng higit sa 30 milyon, at nagkakahalaga ito ng 10 milyon upang ihatid ito. Ang kabuuang gastos ay 40 milyon. Ngayon na iniisip ko ito, kung ilagay lamang ito doon at gamitin ito bilang isang villa o isang hotel. Lalong nagningning ang mga mata ni Hong Wigyu habang iniisip niya ito, sa tingin mo ba ito ay katumbas ng 40 milyon at maaari tayong direktang magtayo ng isang napakakatangi-tanging high-end na hotel ayon sa Yangtze River Golden No? Ang configuration ay hindi bababa sa 5 star, tama ba? Ito. Nagulat din ang kalihim, huwag mong sabihin, Mr. Hong, totoo talaga. Kung bubuksan mo ang 5-star hotel na ito sa ibang lugar, bilhin mo ang lupa. Ang pagtatayo ng gusali ng hotel at pagtatayo ng underground parking lot ay nangangailangan ng pag-aproba mula sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Sa palagay ko ay hindi posible na makakuha ng kabuuang 70 hanggang 80 milyon. Bilang resulta, ayon sa hiling namin, si Dali Valent ay simple lang, ayon kay Master. Higit sa isang gabi. Nagtayo kami ng 5-star na hotel, at ang pinakamagandang bagay ay ang hotel na ito ay maaaring magbigay sa mga bisita ng ilang mga serbisyo na hindi kailanman makukuha ng ibang mga hotel. Haha, hindi masama. Tuwang-tuwang tumanggaw si Hong Wigyu, iyon na nga. Haha, pwede rin tayong magsagawa ng cocktail party araw-araw at iba pa. Susunod, magtayo ng mas malaking parking lot, at pagkatapos ay magsumikap sa pagsundo at paghatid ng mga bisita. Haha, itong batang si Dali, bigla kong nalaman na may mga ideya talaga siya. Labis na nanlumo ang sekretarya. Siya ay 30. Ang mga taon ng pamumuhay sa harap ng Hong Dali ay walang kabuluhan.
Ngunit hindi alintana kung ito ay isang pag-aaksaya ng oras, at least ang pagpapakilala ay kailangan pa ring ipagpatuloy. Ang sabi ng sekretarya, lahat ng iba ay maayos, ngunit. Sa puntong ito, ang kalihim ay medyo napahiya, ang huling bagay tungkol sa misteryosong kuweba sa ilalim ng lupa ay ang ating mga tao ay hindi pa masyadong malalim. Mga 200 metro sa layo, maraming mga stalactite sa mga lugar na nadetect hanggang ngayon, at sila ay napakaganda rin. Gayunpaman, sa nakikita ay hindi ito maliit na kuweba. Ito. Hindi ako nang ahas na bumaba dahil natatakot ako sa panganib. Well. Huwag ka nang mag-alala pa dyan, hinawakan ni Hong Wigyu ang kanyang tubo at tumingin sa mataong tao sa ibaba, nakipag-ugnayan ka na ba sa mga nauugnay na departamento? Binili ko ito doon, kaya normal lang. Sa kasong ito, dapat ito ay akin. Ngunit ang ganitong uri ng kuweba ay isang pambansang proyekto sa turismo, kaya dapat kang kumustahin. Ang kanyang mga alalahanin ay hindi makatwiran. Kung ito ay ordinaryong tigang na bundok at kagubatan, madali para sa mga individual na bumili ng pagtatanim ng gubat, mga sakahan sa kagubatan o mga lugar ng vilya. Ang problema ay iba ang ganitong uri ng mapagkukunan ng turismo sa mga mineral. Ang mga mineral ay maaaring minahan ng mga pribadong individual, ngunit ang mga mapagkukunan ng turismo ay mga proyekto ng pambansang proteksyon. Sa pangkalahatan ay mahirap makuha ito sa mga individual na kamay. Sa katunayan, kung iisipin mo ito, maiintindihan mo. Wala pa akong narinig na sinuman sa mundo na maaaring bumili ng mga lugar na turista tulad ng Huangshan at Taishan. Nabanggit ko na ito sa mga nakatataas. Nang banggitin ang bagay na ito, bahagyang nag-alala ang kalihim at nag-aalangan na sinabi, ngunit ang saloobin ng mga nakatataas ay malabo sa kasalukuyan, na nagsasabing kailangan ng aktwal na paggalugad bago makagawa ng pinal na desisyon. Mr. Hong, kung sasabihin nila na ang lugar na ito ay pag-aari ng bansa, hindi ba ibig sabihin na bumili tayo ng ganoon kalaking lugar? Huminga ng malalim si Hong Wigyu, nag-isip sandali at sinabing dahan-dahan, ito ay isang pagpapala, hindi isang sumpa. Ito ay isang sumpa na hindi maiiwasan. Ang mga mapagkukunan ng turismo ay maaaring malaki o maliit. Kung gusto nila tayo hindi ka maaaring tumutol. Pagkatapos ng lahat, hindi ka makakalaban sa makina ng estado. Kaya kailangan mong gumawa ng isang bagay ngayon. Mr. Hong, pakipaliwanag. Dapat nating tiyakin na makuha natin ang maximum. Bumalik si Hong Wigyu sa kanyang mesa at umupo, inilatag ang mapa, itinuro ang lokasyon sa itaas at sinabing, tingnan mo, nakabili na tayo ngayon ng 7 burol sa labas ng bundok Tianjin, kasama ang nakapalibot na kapatagan. Ang paaralan at ang laboratorio ni Lin Chuyin ay kasalukuyang ginagawa. Ayon sa mga naunang ulat, ang ibang mga lugar ay maaari ding gawing base ng pelikula at telebisyon. Sa puntong ito, sinampal ni Hong Wigyu ang mapa, pabilisin ang proseso, ngunit huwag masyadong lumayo. Halika, ang unang gawain ay dapat gawin. Sa ganitong paraan, kahit na gusto nilang bawiin ang lugar na ito, kailangan nilang magbayad ng higit pa kaysa sa aming namuhunan. Naiintindihan ko, tumanggo ang sekretarya. Ang ibig sabihin ni G. Hong ay pabilisin natin ang paunang pag-unlad upang mas mapag-usapan natin ang mga tuntunin sa kanila. Halimbawa, kung mamuhunan tayo ng 10 milyon, kasama ang 60 milyon upang bilhin ang lugar na ito, ang kabuuang halaga ay magiging 70 milyon. Ngunit kung ang bansa kung gusto mong bawiin ang lugar na ito, kailangan mong magbayad ng higit pa. Oo, iyon ang ibig sabihin. Humalaklak si Hong Wigyu, kung tutuusin, natuklasan namin ang lugar na ito, kaya imposibleng bawiin nila ito nang hindi binabayaran. Tumingin si Hong Wigyu sa sekretarya at sinabing, pero may isang bagay ako na gusto kong ipaalala sa iyo. Huwag tumuon sa pera. Sa maraming pagkakataon, maaaring hindi talaga kunin ng bansa ang ganoong kalaking pera, ngunit maaaring tumagal ito ng iba pang mga bagay. Ha! Medyo natulala ang sekretarya. Bagamat hindi mataas ang kanyang IQ, hindi pa rin siya kasing galing ni Hong Wigyu sa lugar na ito. Ang ibig sabihin ni Mr. Hong ay maaari din tayong humingi ng mga kondisyon sa kanila. Tumanggo si Hong Wigyu, oo. Halos. Dapat may mga kondisyon tayo. Halimbawa, ang bansa ay hindi handang bawiin ito ng pera, ngunit handang ipagpalit ito sa iba pang bagay, o bigyan tayo ng mas mahusay na paggamot. Sa madaling salita, hindi tayo maaaring magdusa, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Nakangiting sabi ng sekretarya, kung hindi nila ito babayaran, gumamit ng mas mataas na halaga kaysa rito, di ba? Oo, nakangiting sabi ni Hong Wigyu, haha, sige. Magsumikap ka. Kapag tumanda na ako, kailangan mong maging kanang kamay ko. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi ka pakikitunguhan ng aming pamilyang Hong. Ang kalihim ay nagpahayag ng matinding tiwala kay Hong Wigyu at nakangiting sinabi. Mr. Hong, sa totoo lang, hindi lahat ng kabayaran sa maraming pagkakataon. Nararamdaman ko lang na ang pakikipagtulungan kay Mr. Hong ay napakasaya at masaya. Sa katunayan, huminto ang sekretarya at nagsabi, maraming kumpanya ang naghahanap sa iyo ng pribado. Tinanggihan ako dahil wala akong pakialam sa pera. Marami akong matututunan kay Mr. Hong. Hahaha, tumawa si Hong Wigyu at naglakad para kumuha ng litrato. Tinapik ang balikat ng sekretarya, napakahusay mong binata, at tiwala pa rin ako sa aking paningin.
Magtrabaho ng husto, at maaaring kailanganin mong magtrabaho ng mas mahirap ngayon at kumita ng mas kaunti, ngunit sa hinaharap, kapag kaya mong tumayo ng mag-isa, magkakaroon ka ng lahat. Sige, gawin mo ang lahat, pero huwag mo akong pababayaan. Alam ko, agad na tumalikod ang sekretarya at lumabas, Mr. Hong, mauna na ako. Sige na. Pagkaalis ng sekretarya, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Hong with you, nagpadala si Liu Yewei ng isang tao para makipag-ugnayan ng pribado sa mga taong nakapaligid sa akin, paanong hindi ko malalaman. Gusto niyang maglagay ng nunal sa tabi ko. Hehe, pero masyado niyang minamaliit ang opinyon ko. Paano ako makakabili ng taong gusto ko ng ganoon kadali? Pero, pinaalalahanan niya lang ako na dapat akong mag-ingat sa matandang ito. Gawin. Haha, nakakatuwa. Tianjing Academy. Ding, 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 ding ang natapos na ang paaralan. Sa paghihintay sa pagtatapos ng paaralan, tuwang-tuwang kinuha ni Hong Dali ang school bag na inimpake na niya at tumakbo palabas ng pinto kasama ang maliit na tigre na Gundam sa kanyang mga bisig. Hindi niya nakalimutan na ngayon ang oras upang pumunta sa bahay ni Lin Chuyin upang makakita ng mga bagong imbensyon. Hahaha, lahat, keep up, keep up. Si Ling Yi at ang iba pa, na may magandang relasyon kay Hong Dali, ay naubusan din ng tawa. Kung hindi, palaging nagbibigay sa iyo ng kalamangan ang pakikipag-hangout kasama si Master Dali. Ang laboratorio ni Lin Chuyin ay hindi isang lugar na mapupuntahan ng lahat. Para sa mga tagalabas, ito ay lubhang mapanganib. Kung hindi mo papansinin, baka mahulog ka sa kalye, at tiyak na kapahamakan. Ngunit para kay Hong Dali, katumbas ito ng kanyang sariling base ng teknolohiya, kasama ang lahat ng uri ng kakaibang gadget. Maaaring lumitaw sila, kaya nasa sabik si Hong Dali. Nang makita niyang tumatakbo si Tang Moxon. Napakaganda na ng batang babae na ito, at ngayon ay napakalapit na niya kay Hong Dali. Sa daan, ang mga kaklase sa paligid niya ay tumingin sa kanya ng ilang beses, sa lahat ng uri ng hindi maliwanag na tingin, na nagpapula sa kanyang mukha, hanggang sa ugat ng kanyang leeg. Dali, pinapunta tayo ni Sister Hatsune sa kanyang laboratorio, ano ang tingin mo sa kanya? Ano ang magiging bagong imbensyon? Nag-aalalang sabi ni Tang Moxon nang makita si Hong Dali. Masyadong na-curious ang batang babae sa kung ano ang tinker ni Lin Chuyin. Kung wala na, ang tech nerd ay kahanga-hanga, lalo pa ang kanyang supercar. Kahit sinong may sports car na napakarilag at nakakabasag sa kalangitan ay alam na ang bagong imbensyon ay dapat na makapangyarihan. Hindi ko alam, sabi ni Hong Dali habang naglalakad sila kasama si Tang Moxon, anything is possible. Maaaring ang holographic projection technology ay nakagawa ng bagong pag-unlad, o maaaring ang virtual reality projection technology ay nakagawa ng mga bagong tuklas. Siyempre, ang kanyang exoskeleton armor ay maaaring masakop ang kanyang buong katawan. Sa puntong ito, sinabi ni Hong Dali na nakangiti, kung ang exoskeleton ay talagang gagawa ng pera, pagkatapos ay gagawa ka ng pera sa siyensya, pagkatapos ay gagawa ka ng pera sa siyensya, at sa agham, gumanap bilang pangunahing tauhang babae. Okay. Oo. Tila may espesyal na hilig si Tang Moxon sa paggawa ng mga pelikula at nakangiting sinabi, Dali, ano ang pangalan mo? Iron Man ang tawag dito. Hindi na kailangang magtanong. Si Hong Dali, na nanggaling sa lupa, ay halos magsabi, magtitipid pa tayo sa props noon, haha. Well, okay. Tang Moxon isang pares ng nasa sabik na matubig na mga mata ang nakatitig kay Hong Dali, talagang magsusumikap ako. Siyempre, tumawa si Hong Dali. Pagkalabas ng gate ng paaralan, naghihintay na doon ang driver na si Wang Minggayo kasama ang kanyang convoy. Ngayon ay mayroong 3 praying angels at isang winged angel, sa kabuuan ay 4 na sasakyan. Ito na ang iconic lineup ni Hong Dali. Hanggat walang mga taong madalas tumambay sa paaralan ay hindi ko alam na may isang super alibughang young master. Pagkasakay sa kotse, dahan-daang humandar si Winged Angel. Sa oras na ito, si Ling Yi at ang iba ay nagmaneho din palabas ng gate ng paaralan. Nagmaneho ang motorcade at hindi nagtagal ay dumating sa labas ng laboratorio ni Lin Chuyin. Dahil dito, nabigla si Hong Dali pagkababa niya ng sasakyan at pumasok sa bakuran. Dahil may isang napakaliit na aparato na nakasabit sa ere sa mismong harapan niya. Ang aparato ay halos kasing laki ng bote ng inumin. May maliit na propeller sa itaas ng ulo nito, na gumagawa ng banayad na, buzzing, na tunog at lumulutang sa hangin. Tiningnang mabuti ni Hong Dali at nakita niya na ang maliit na bagay na ito ay dapat na isang maliit na kagamitan sa pagkuha ng litrato na maaaring lumipad sa hangin. Pinatutunayan ng lumulutang ang kakayahang umangkop nito, ngunit hindi ko ito nakita noong huling pagpunta ko rito. Kaya hindi na kailangang magtanong, ang maliit na bagay na ito ay dapat na bagong imbensyon ni Lin Chuyin. Kung saan, ang sobrang invincible tech geek na ito ay nag-imbento ng lahat ng uri ng kakaibang bagay.
Orihinal na naisip ni Hong Dali na ang bagong imbensyon na ito ay dapat na nauugnay sa Virtual Reality Projection Technology o Holographic Projection Technology. Wow! Sa oras na ito, nagulat din si Ling Yi at ang iba pang sumusunod kay Hong Dali. Sinabi ni Ling Yi, Brother Dali, ito ba ang bagong imbensyon ng Blood Consort? Tama. Napakaganda, napaka-sci-fi ng bagay na ito. Sinabi ni Du Zinzan, Young Master, bibilanggan ko ang aking mga daliri at alam kong napakalakas ng imbensyon ni Xia Fei. Kung gagamitin mo ito sa pagpapaligo sa iba. Habang sinasabi niya ito, Du Zinzan ay sumugod sa akin upang tulungan ako. Hong Dali. Humakbang si Tang Moxon at sinipa ng malakas si Du Zinzan sa end-step, damn it, ginawa ito ni Sister Hatsune para tiktikan mo. May naligo na ba? Mamamatay ka ng malungkot kapag nalaman niya. Totoo yan, bulong ni Du Zinzan at naglakad pabalik, hindi nalilimutan na si Yaya, sa bagay na ito. Pagkatapos ay mapapanood ko na lang kung sino ang gusto kong sipin, at itapon ito sa banyo. Pagkatapos ay itinulak siya ng lahat sa lupa at pinalo ng marahas. Habang tumatawa sila, biglang nanggaling ang boses ni Lin Chuyin sa maliit na bagay, nakansela na ang mga hakbang sa pagtatanggol, pasok ka. Sa sandaling lumabas ang boses na ito, ang lahat ay talagang nabigla. Maging ang maliit na tigre na Gondamer sa mga bisig ni Hong Dali ay nagpakawalan ng takot na, Hindi nito maintindihan kung paano nakakagawa ng boses ng tao ang bagay na ito. Alam mo, sa pangkalahatan, ang maliliit na bagay na tulad nito ay karaniwang may mga espesyal na storage device sa loob, at ang mga bagay na kinukuha mo ay hindi masasala. Ano man ang iyong kunin ay kung ano ang iyong kukunin, at halos imposibleng kontrolin. Ngunit ngayon ang isang ito ay maaaring tumawag. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang bagay na ito ay makakatanggap ng mga signal ng radyo. Kung nakakatanggap ito ng mga signal ng radyo, maaari itong magamit para sa remote control. Sa madaling salita, ito ay maihahambing sa isang super advanced na spy device. Makokontrol mo ito ng malayuan upang huminto kahit saan, at pagkatapos ay subaybayan ito. Ang pinakamagandang bahagi ay maaari din nitong i-filter ang mga bagay na sinusubaybayan kung iimbak ang mga ito, o sa madaling salita, maaari nitong agad na ilipat ang mga nakunan na larawan sa computer ng monitor. Kung ang random at hindi nakokontrol na kagamitan sa pagsubaybay na binanggit noon ay maaaring ma-rate ng 10 puntos, kung gayon ang isang ito ay maaaring ma-rate ng 100 puntos. Hindi nakakagulat na masasabi ni Lin Chuyin, isang tech geek, na mayroon siyang bagong imbensyon. Kung ang gayong maliit na bagay ay ipinadala sa Intelligence Bureau ng National Security Bureau, at pagkatapos ay binuo at binago ng isang profesional na koponan, ang halaga nito ay halos hindi masusukat. Siyempre, medyo malayo pa yung mga yon. Sa oras na ito, ngumiti si Hong Dali at sumangot, at nagsabi, Hatsuyin, naririnig mo ba ako? Kumusta, mayroon bang tunog? Kumusta? Well, yes. Ang boses ni Lin Chuyin ay kalmado gaya ng dati, pasok. Pagkasabi nito ay agad na lumingon ang maliit na monitoring device sa direksyon nito. Sa pagkakataong ito, itinuon ni Hong Dali ang kanyang mga mata, upang malinaw niyang makita. Ito ay tulad ng inaasahan. Katulad nito, ang bagay na ito ay nilagyan ng maliliit na pakpak na maaaring ilipat ng nakapag-iisa upang makontrol ang direksyon. Makokontrol talaga ito ng remote control. Kahanga-hanga ang imbensyon na ito. Chapter 183 Can You Kiss Me Again? Superior. Pumasok ang lahat sa maliit na gusaling may iisang palapag, sumunod sa daanan pababa, at hindi nagtagal ay nakarating sa pasukan ng laboratorio ni Lin Chuyin. Hindi nakakagulat, ang pinto sa laboratorio ay automatikong bumukas, at nakitang muli ni Hong Dali. Ang gulo ng mga bahagi. Eto na, bagamat si Lin Chuyin ay isang tech geek na may IQ na higit sa 180, halatang hindi siya magaling maglinis ng sarili niyang kwarto. May mga tambak ng iba't ibang device dito at doon, at ang mga bahagi ay pinagsama-sama saan man sa lupa. Ito ay nagpahiya kay Hong Dali, dahil wala siyang mahanap na matutuluyan. Siguro, the only thing here that can be considered commendable is that it doesn't have amoy ng mabahong medyas na parang single man's bedroom, which Hong Dali said is quite acceptable. Maingat na naghahanap ng matutuluyan sa gitna ng mga bahagi sa sahig, si Hong Dali at ang kanyang koponan ay tila naglalaro ng lattice game. Sa ilang mga lugar, kailangan pa nilang tumalon pasulong sa isang paa. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng halos 5 minutong pagsusumikap, sa wakas ay nakarating kami sa harap ni Lin Chuyin. Sa wakas, pagdating sa isang ligtas na lugar, lahat ay nagpunas ng malamig na pawis. Sa oras na ito, nakaupo si Lin Chuyin sa isang maliit na bangkito. Sa harap niya ay may maliit na mesa na may nakalagay na laptop. Mayroong maraming mga wrenches, pliers, screwdrivers, at kahit isang welding gun at isang welding mask sa paligid nito. Ang ganitong uri ng kapaligiran na isinama sa magandang mukha ni Lin Chuyin kung sasabihin niyang isa siyang android, malamang na 100% ang paniniwalaan ng mga tao. Well, nandito ka na. Hindi man lang nilingan ni Lin Chuyin si Hong Dali at ang iba pa. Sinabi lang niya, maghintay sandali, ang eksperimento ay malapit ng makumplito. Ang kanyang boses ay palaging napakagaan at kalmado, na para bang walang ibang tao sa mundo.
Sulit ang pagkagambala. Marahil ito ay hindi isang hitsura, ngunit isang katotohanan. Napabuntong hininga ang lahat, at ang tanging maririnig sa buong laboratorio ay ang hagong na tunog ng propeller ng maliit na aparato. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal, inayos ni Lin Chuyin ang ilan pang parameter at sinabing, okay. Tapos tumayo na rin siya. Sa oras na ito, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Hong Dali na magtanong sa kanyang puso, hayaan mong sabihin ko, na si Miko, ang bagong imbensyon na sinasabi mo ay ang maliit na aparatong ito, tama ba? Napakalakas ng bagay na ito. Tuwang-tuwang sinabi ni Hong Dali, maaari mo ba akong tawagan na gusto kong maglaro? Okay. Tumango si Lin Chuyin, na kumpleto na ang pangunahing prinsipyo ng pagpapatakbo ng device na ito. Ang pinakamalaking disbentaha ay hindi pa rin sapat ang supply ng enerhiya nito. Magagamit lamang ito ng humigit kumulang kalahating oras. Ang kalahating oras ay kalahating oras lang, natural na walang pakialam si Hong Dali, at nagmamadaling tumango, okay lang, ho, paano mo ito pinaglalaroan? Gamitin mo ito. Kinuha ito ni Lin Chuyin at ikinonekta sa laptop. Isang joystick ng sasakyang panghimpapawid, sa harap at likod, kaliwa at kanan, pindutin ang joystick pababa upang bumaba, iangat ito upang umakyat. Mag-ingat na huwag masyadong kumilos, kung hindi, ito ay magdudulot ng mga problema sa pagkontrol. Wow, hahaha. Ang isang ito ay mabuti, ang isang ito ay mahusay, ito ay naglalaro lamang sa isang aktwal na eroplano. Kung ito ay may flash dito, ito ay magiging isang air combat game. Excited na kinuha ni Hong Dali ang joystick at nagsimulang maglaro ng paunti-unti. Pumunta sa kaliwa. Ang maliit na lumilipad na aparato ay dahan-daang lumipad sa kaliwa, at ang screen sa laptop ay nagpakita ng nakuna na footage. Pumunta sa kanan. Ang maliit na lumilipad na aparato ay dahan-daang lumipad muli pababa. Pababa, pasulong, papalapit na ang distansya. Tumingin sa itaas. Ang lahat ng mga lalaki sa paligid niya ay biglang nagsabi ng, oh, at si Du Zenzan ay tumawa ng malakas, think. Gigi Ruo. Na nakakita ng kanyang panty, sumigaw ng, oo, at tinakpan ang kanyang palda. Grabe si Hong Dali. Hong Dali. Humakbang pasulong si Tang Moxon at tinapakan ang kanyang instep, pwede bang itigil mo na ang pagiging malazwa? Naglakas loob siyang gumamit ng ganoong bagay para sumilip sa ilalim ng palda ng isang babae. Hindi kakayanin ang pumatay. Masakit. Ipinahayag ni Hong Dali ang kanyang hinaing, gusto ko lang tulungan ang lahat na matupad ang kanilang mga kagustuhan, haha. Pagkatapos ay mabilis niyang na-control ang monitoring device at lumipad palayo. Well, may natitira pang 3 minuto hanggang sa tumagal ang buhay ng baterya. Lihim na kinakalkula ni Lin Chuyin ang oras, at pagkatapos ay ipinaalala, lamapa sa lalong madaling panahon, kung hindi ay masisira ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang high-tech na gadget. Sa kasalukuyan, ang teknikal na nilalaman ay hindi mababa. Mayroong maraming mga bahagi sa high-tech na bagay na ito, at madaling itumba ang mga bahagi kapag nahulog ito mula sa hangin patungo sa lupa. Ang Hong Dali ay lubhang mahihirapan kung ito ay talagang nasira. Kaagad niyang dahan-daang pinindot ang remote control lever, at dahan-daang bumaba ang maliit na device. Ilang sandali pa ay umabot na ito sa lupa. Pinindot ni Lin Chuyin ang isang remote control button sa kanyang laptop at nakarinig ng tunog na tunog. Sa ilalim ng maliit na device, 4 na suporta ang aktwal na lumitaw, at pagkatapos ay kinokontrol ito ni Hong Dali upang makagawa ng malambot na pop na tunog at ligtas na nakarating. Ito ay isang mahusay na tagumpay. Hahaha, ang saya. Ibinaba ang joystick ng eroplano, humakbang si Hong Dali at maingat na kinuha ang camera device. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Habang tinitignan niya, mas nagustuhan niya ito. Siya ay lubos na nasisiyahan sa bagay na ito mula kay Lin Chuyin. Gamit ito, maaari na niyang tiktikan ang sino mang gusto niyang tiktikan mula ngayon. Matapos ibalik ni Hong Dali ang *** control device kay Lin Chuyin ng may kasiyahan, inilagay lang ito ni Lin Chuyin sa mesa. Pagkatapos noon, hindi na siya naglabas ng ibang magagandang bagay. Sa kabaligtaran, sa sorpresa ng lahat, si Lin Chuyin ay lumapit kay Hong Dali, tumingin sa kanya ng may pag-uusisa, at pagkatapos ay nagsabi ng isang bagay na nagpatigil sa lahat sa lugar. Well, noong ibinalik ko ang mga gamit mo sa school last time, hinalikan ba kita? Iyan na yata ang tawag ko sa iyo. Hong Dali, Tang Moxon, iba. Tinawag ba niya ako ngayon para makipag-ayos sa akin? Hindi, Diyos, gusto ko pang mabuhay ng 2 taon pa. Napaluha si Hong Dali, at ang kanyang maliit na puso ay tumibok ng matindi. Buti na lang at maliit ang lalamunan niya, kung hindi ay lumundag na ito. Namutla ang mukha ng iba dahil sa takot. Sa huling pagkakataong hindi sinasadyang mahalikan siya ni Hong Dali sa silid-aralan, wala siyang nakitang reaksyon mula sa kanya noong mga oras na iyon. Bakit niya ito biglang dinala ngayon? Iyon. Ang noo ni Hong Dali ay natatakpan ng malamig na pawis, at ang kanyang mga damit ay basang-basa, ang huling pagkakataon ay isang purong aksidente. Isang aksidente. Ito ay isang ganap na aksidente. Aksidente lang talaga ang oras na iyon. Hindi talaga ako nagkusa. Well, I know, actually, medyo na-curious lang ako.
Ang boses ni Lin Chuyin ay hindi binanggit ang pakiramdam ng kalabuan, pamumula o tibok ng puso na dapat ay mayroon sa bagay na ito. Siya ay tila nagsasalita tungkol sa isang bagay na ganap na walang kaugnayan dito, ang tono ay kasing mura gaya ng dati, hindi ko sinasadyang nakakita ng isang advertisement na nag-broadcast sa tabing daan na nag-a-advertise sa TV, at pagkatapos ay tiningnan ito. Ang resulta ay ang paghalik ay ang pinakaromantikong paraan upang ipahayag ang mga damdamin. Kaya't nais kong tanungin ka. Oh, kaya ayon. Bakit may mga ganitong kissing scene ang mga commercial? Sisirain ko ang lugar na iyon. Sirain ang lugar. But then again, parang hindi siya bumangon. Naalala tuloy ni Hong Dali na nabawasan ang emosyonal na katalinuhan ni Lin Chuyin dahil masyadong mataas ang kanyang IQ, masasabing wala talaga siyang emosyon na dapat taglayin ng mga tao, o marahil ay mayroon siya nito, ngunit bihira ang mga ito. Siyempre, na sinabi tama na ito ay hindi binuo. So what's the point of her mentioning the last time she kissed her on the mouth today? Maaaring si Lin Chuyin, na nawawalan ng damdamin, ay gustong makahanap muli ng damdamin, o baka bigla siyang naging interesado sa mga bagay tulad ng damdamin, kaya nahanap niya ang sarili na humalik sa kanya at gustong mag-aral ng damdamin. Habang pinag-iisipan ito ni Hong Dali, lalo siyang nakakatakot. Oh my God, ayaw mo naman akong paglaruan di ba? Kung gusto ni Lin Chuyin na halikan siyang muli ng walang ibang tao, ayos lang iyon, at ikalulugod kong gawin iyon. Ngunit napakaraming tao dito, lalo na ang aming kasintahang si Tang Moxon, na nasa tabi ko mismo, paano ko ito magagawa? Kamay. Ay, hindi, tama bang lunukan ito? Ang paghalik sa ibang babae sa harap ng iyong kasintahan, para gumamit ng isang tanyag na kasabihan. Hindi ba ako makakahanap ng isang mas mahusay na paraan upang magpakamatay kaysa dito? Alam mo, kayang sirain ng babaeng nagseselos ang mundo. Ngunit ang pinakabuod ng problema ay hindi ito, ngunit ang Lin Chuyin ay halatang walang kamalayan na siya ay binabantayan dito. Siya ay napakaganda at walang malasakit at tinitingnan lang si Hong Dali bilang isang bagay, at pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang magtanong, kung gayon, maaari mo ba akong halikan muli? Diyos ko, pinaglalaruan mo ako. Oh, natutuwa akong makita ang mga kapatid na iyon. Ang eksenang ito ay nagpapahina kay Hong Dali. Halik, magiging seryoso ang kahihinatnan, si Tang Moxon ay sabik na nanunood mula sa likuran, nararamdaman pa ni Hong Dali ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang likod. Pero kung hindi ka humulik, parang napakaseryoso ng kahihinatnan. Hindi kayang sakta ng pamilya namin si Lin Chuyin. Ito ang totoong sitwasyon kung saan may lobo sa harap at tigre sa likod. Kahit na ano, hindi ito madaling hawakan. Tungkol naman sa makulimlim na mga kaklase ni Hong Dali, isa-isa nilang ipinihit ang kanilang mga ulo at tinakpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga mata, ngunit ang mga puwang sa pagitan ng kanilang mga daliri ay hindi man lang nakaharang sa kanilang mga mata, kahit na hindi nila naharang ang alinman sa kanilang mga mata. Ang mga bastos na ito. Gusto talaga ni Hong Dali na tawagan ang mga tulisan para bugbugin silang lahat at kalagkarin hanggang mamatay, ngunit nang makita niya ang mga tulisang iyon. Ang mga lalaking ito ay katulad ng mga kaklase. Damn it, wala nang bonus sa hinaharap. Nasa dilema si Hong Dali, ngunit sa kabutihang palad ay nagsalita na rin si Tang Moxon. Dahan-daang inilagay ng maliit na batang babae ang kanyang mga daliri sa ibabang likod ni Hong Dali at sinabi sa isang napakamaalalahaning tono, Dali, sabi nga ni Sister Chuyin, pumunta ka lang at halikan siya, hindi ako tatutol. Oh, Sister Chuyin, naghahanap lang ako ng nararamdaman, huwag kang mag-alala. Habang nagsasalita siya, marahan niyang kinurot ang isang maliit na piraso ng laman gamit ang kanyang dalawang daliri. Tutol ka ba? Bahala ka talaga. Tumindig ang balahibo sa katawan ni Hong Dali, ngunit sinabi iyon ni Tang Moxon, paanong hindi niya ito mahalikan? Hindi dapat yun pwede. Kaya't kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga ngipin, samandal, at pagkatapos ay sinalubong ang tingin ni Lin Chuyin. Kung pag-uusapan, talagang maganda si Lin Chuyin at ganap na nakakatugon sa lahat ng estetik na kinakailangan ng Hong Dali. Sa oras na ito, ang malalaking mata ni Lin Chuyin ay nakabukas ng normal, at ang kanyang maliit na bibig ay hindi nakabuka. Siya ay tila mas nagsasaliksik, at ang kanyang mukha ay walang kapantay na kalmado. Upang ilagay ito sa bahagyang hindi mapagkakatiwalaang mga termino, sa isip ni Lin Chuyin, ang paghalik ay malamang na hindi naiiba sa ordinaryong flesh-to-flesh touching. May napakatingkad na metaphor para sa pakiramdam na iyon. Kapag pumupunta ka sa palengke para mamili ng baboy, itinuturo mo ang iyong mga daliri sa baboy upang tingnan kung ito ay sariwa o hindi. Halos ganito ang sitwasyon. Kalimutan mo na ito ay biyaya, hindi sumpa, ito ay isang sumpa na hindi maiiwasan, laban tayo. Kaya sa wakas ay naging malupit si Hong Dali at hinalikan siya. Oh. Ang mga estudyante sa paligid niya ay bumulala sa mababang boses, ang eksenang ito ay masyadong pinaghihigpitan, hindi mo ito makikita, hindi mo ito makikita. Hindi raw niya ito nakikita, ngunit mas nadilat ang kanyang mga mata kaysa sa isa, salamat sa kanyang titig. Hindi niya kayang pumatay ng sinuman, kung hindi ay tiyak na mararamdaman ni Hong Dali na para siyang pinasabog ng Gatling gun. Isang halik sa labi, hindi halik sa dila,
kaya't saglit lang ang pagdampi nilang dalawa, at natapos iyon ng walang ibang aksyon. Ngunit labis na nanlumo si Hong Dali. Hindi niya ito pinagsisihan. Ang susi ay ang kanyang ibabang likod ay nabugbog at naipit ni Tang Moxon. Ang lalong nagpalungkot sa kanya ay hindi siya makaiyak sa sakit. Well, matapos siyang halikan, naramdaman ito ni Lin Chuyin at naglabas ng isang device na sinuri, at pagkatapos ay nagpahayag siya ng kanyang opinyon, hindi bumilis ang tibok ng puso, hindi nagbago ang temperatura ng katawan, at hindi tumaas ang mga hormone. Wala itong praktikal na gamit sa kasalukuyan. Sa wakas, nagtapos siya, marahil ay mali ang ginawang eksperimento. Tingnan ang halika sa partikular na modelong pang-eksperimentong kailangang pagbutihin. Ganito talaga. Napaluha si Hong Dali na pakawalang kwenta para sa akin na magkaroon ng ganitong berdeng baywang. Ngunit kung pag-uusapan, talagang lihim na masaya si Hong Dali na maaaring hilingin ni Lin Chuyin kay Hong Dali na halikan siya sa bibig. Iyon ay si Lin Chuyin, ang pinakamalakas na tech nerd. Walang ibang makalapit sa loob ng 1 metro sa kanya, ngunit ngayon ay hiniling niya sa kanya na halikan siya. First kiss niya yun. Ito ay dapat, well, ang unang halik ay tila ang huling pagkakataon sa paaralan. Gayunpaman, ang kanyang maliit na bibig ay medyo matamis, na may bahagyang bango. Pagkatapos ng eksperimento, inalis ni Lin Chuyin ang mga kagamitan sa pagsubok, tumalikod na parang walang nangyari, at ipinagpatuloy ang pagdebug sa kanyang bagong imbensyon. May gustong sabihin si Hong Dali, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa halip, ang mga kaklase ay nagsimulang mag-usap ng tahimik. Ling Yi, nakita mo ba, ang swerte ni Master Dali sa pag-ibig ay lampas sa langit. Blood concubine. That's a blood concubine ah. Hinalikan ulit ako. Proactive. Duzinzan, oo, masasabi ko sa iyo na napakalakas at dominante ni Young Master Dali. Hindi ko akalain na mangyayari ito. Langhaw, ang pinakamagandang bagay ay buhay pa si Master Dali. Lalo akong humahanga sa kanya. Jijiruo, nakakaawa si Sister Zhu Fei. Naku, wala akong nararamdaman. Ito ay medyo komplikado. Hindi siya nagmamadaling putulin ang pakikipag-ugnayan kay Hong Dali ngayon. Ang problema ay mukhang hindi pa ito alam ni Hong Dali. Ngayong hinalikan na ni Hong Dali ang isa pang babae, talagang hindi niya sinisisi si Hong Dali, ngunit medyo nalulungkot siya ngunit. Labis na nanlumo si Tang Moxon nang hindi siya ma-take. Dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang bagay na ito, ang susi sa problema ay hindi man loloko si Hong Dali, hindi man lang malabo. Sino ang maaaring maging malabo kay Lin Chuyin? Ngunit nangyari talaga ang halik na ito, at si Lin Chuyin ang nagkusa. At pagkatapos ay nasa harap pa rin ito ng kanyang kasintahan, at siya, ang kanyang kasintahan, ay wala pang masabi. Sa pagkakataong ito ay si Tang Moxon na ang lumuha kalimutan ito. Ito na. Magkunwaring hindi mo nakita. Malakas na umiling si Tang Moxon. Sa oras na ito, maaari lamang niyang piliin na baguhin ang paksa. Nga pala, Dali, alam mo ba ang tungkol sa lugar ng bundok Tianjing na binili mo? Oo, anong nangyari doon? Medyo nagulat si Hong Dali. Wala akong narinig na anumang problema sa labas ng bundok Tianjing. Laboratory kaya ito ni Hatsune? Nagtanong si Hong Dali, may problema ba sa laboratorio ni Hatsune? Hindi yun ang kaso, ito ay iba pa. Hinayla ni Tang Moxon si Hong Dali at Bang Ulong, natuklasan daw ng mga trabahador na nangongolekta ng basura doon ng isang natural. Medyo malaki daw ang kuwebo sa loob, pero parang may lugar kung saan mahirap dumaan ang mga tao. Ibig mong sabihin, naunawaan kaagad ni Hong Dali at lumingon sa bagong imbensyon ni Lin Chuyin, gamitin ang bagay na iyon para pumasok at tingnan kung ano ang nasa loob. Bueno, oo, hindi ka ba na-curious? Nagningning ang mga mata ni Tang Moxon, gamitin ang maliit na kagamitang ito para lumipad at tingnan kung may bihirang bagay sa loob. Halimbawa, ito ay isang hiyas o minahan ng ginto o isang katulad nito. Damn it! Nangangati rin si Hong Dali pagkarinig nito, then we have to go and check it. Hahaha. This news is so awesome. Ni hindi ko nga alam na may nakatagong kuweba doon. Oh, by the way. Zinkson, paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni tatay kaninang hapon nang tinawagan ko siya, bulong ni Tang Moxon, akala ko alam mo na ito noon pa, ngunit mukhang hindi pa sinasabi sa iyo ni Uncle Hong. Natulog ako kahapon, kaya malamang wala akong oras. Hinawakan ni Hong Dali. Kanyang, baba, paano kung pupunta tayo doon ngayon? Ngunit ang aparatong iyon ay maaaring lumipad lamang ng kalahating oras, at ito ay walang kuryente. Noong pinag-aaralan nila ang puntong ito, bigla nilang napansin na kakaibang sumulpot si Lin Chuyin sa kanilang tabi at sinabing, gumawa ako ng 2 device, at mayroon pa ring fully charged. Saan mo gustong pumunta? May isa pa bang fully charged? Damn it, napakalakas nito, kaya ano pang hinihintay mo? Humagalpak ng tawa si Hong Dali, humakbang pasulong at niyakap si Lin Chuyin, sinabing, Chuyin, ang galing mo. Kailangan lang namin ito. Well, hindi nag-react si Lin Chuyin sa yakap ni Hong Dali. Tumalikod lang at nagsimulang maghanda, kung gayon, maghanda na tayo ngayon. Kakadibag lang ng device. Okay. Nang marinig ang sinabi ni Lin Chuyin na gusto niyang umalis, paano tatanggi si Hong Dali? Na-curious si Yu daw.
Pinapatay ni Hart ang pusa, bakit hindi pumunta at tingnan mabuti ang napakasayang lugar? Nagtanong si Hongdali, bueno, Chuyin, kailangan ba nating maghanda ng anuman? Well, maraming mga bagay na kailangang ihanda. Sinimulan ni Lin Chuyin na hatakin ang mga kagamitan sa sahig. Talagang mahahanap mo ang lahat sa laboratorio ng maliit na batang babae, at syempre maaari niyang mahanap ito sa kanyang sarili, bueno, dahil ito ay isang kuweba, dapat mayroong mga daloy sa ilalim ng lupa o kahit na mga lawa sa ilalim ng lupa, kaya kailangang ihanda ang mga kagamitan sa pagsisid. Habang nagsasalita siya, naglakad siya patungo sa isang tumpok ng mga aparato sa timog kanlurang sulok ng laboratorio, sinipa ang ilan sa mga bagay sa mga iyon, at pagkatapos ay naglabas ng 3 helmet mula sa loob, bueno, 3 lang ang ginawa noong oras na iyon, kaya tila kailangan pang dagdagan ang produksyon. Ang helmet ay gawa sa metal at mukhang sci-fi. Hongdali, Tang Moxon, iba. Pagkatapos ay nagsimulang mag-scroll muli si Lin Chuyin sa device, kung sumisid ka, kailangan mo rin ng diving suit. Well, mukhang wala akong ganito dito. Mukhang mayroon kang kailangan mong gumawa ng ilang piraso. Ngunit kung ang tubig ay hindi malalim, maaari mong isaalang-alang ang pagpunta sa tubig ng direkta. Kung kailangan mo ng isang aparato sa komunikasyon, ito ay magagamit. Naglakad si Lin Chuyin patungo sa tumpok ng mga kagamitan sa timog silangan na sulok at mabilis na nakahanap ng isa. Isang mahiwagang aparato na nakakonekta sa maraming linya, well, ito na. Ang paggamit ng mga pisikal na linya upang i-connecta ang mga terminal ay maaaring epektibong maiwasan ang magnetic field interference, ngunit tila kailangan itong baguhin. Hongdali, Tang Moxon, iba. Kailangan din ng mga underground cave ng mga lighting device. Ito ay simple. Mabilis itong nahanap ni Lin Chuyin, well, ito ay sapat na. Isa itong malaking-laki ng lighting device na katulad ng isang searchlight. Kagamitan, tinanong ni Hongdali, magagamit din ba ito sa ilalim ng tubig? Oo. Sinabi ni Lin Chuyin, espesyalista para sa paggamit sa ilalim ng tubig. Ngayong available na ang mga diving helmet, kailangang gawing muli ang mga diving suit, at available na rin ang underwater communication equipment, plus as for the lighting equipment, Hongdali said that he had to explore everything inside, at least it was pretty much the same. Ngayon na ikaw ay ganap na handa, ang susunod na hakbang ay ang pag-alis at paghahanda para sa pakikipagsapalaran. Sa panahon ngayon, napaka-advance na ng teknolohiya, at walang maraming lugar na walang bakas ng mga tao. Talagang hindi madali para sa Hongdali na makahanap ng magandang lugar. Nang handa na ang lahat, sumigaw si Hongdali, mga kapatid, mag-adventure tayo, ha. Kabanata 185 ito ang aking tahanan. Sa labas ng bundok Tianjin. Director Lin, ngayon ay binago ang balangkas upang magkaroon ng mas maraming twists at turns kaysa sa orihinal, ngunit ang estatwa ng babaeng engkanto na binanggit ng Young Master. Ang stage manager ay tumayo sa harap ni Director Lin Hao na kumakain ng merienda at maingat na nagulat, ngayon ang lahat ay halos pareho na. Ngunit ang eksena ng pagdadala sa kuwebo ng isang maliit na hayop ay hindi madaling sanayin sa ibang aso, ngunit hindi ito madaling sanayin sa ibang aso, ngunit hindi ito madaling sanayin. Bundok at gubat, wala talaga akong mahanap na ganyang kalaking jade para sa estatwa ng kapatid na babae. Oh, sa tingin mo ayaw ko? Ipinahayag din ni Lin Hao na labis siyang nanlumo, kung gagamit ka ng katumbas, ito ay isang simpleng modelo, pangkulay, at walang paggalaw, ipakita lamang ang mukha. Hanggat ang camera ay hindi masyadong malapit, madali itong gawin. Tinatayang sapat na ang 10,000 yuan. Pero hindi sumasang-ayon ang Young Master, dapat totoo. Kahit na ito ay magagamit, ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, at hindi pa rin ito pinoproseso ng isang sikat na craftsman. Lumabas, ang rebeltong ito lamang ay tinatayang nagkakahalaga ng 700,000 hanggang 800,000 yuan. Ano ang magagawa mo sa ganitong uri ng pera? Magkano ba ang merienda? Ngunit kung tutusin, maaari lamang magreklamo si Lin Hao. Sinabi ni Hongdali na babayaran niya ang pera, at hindi makatanggi si Lin Hao. Sayang, muling bamantong hininga si Lin Hao, at nagtanong, nga pala, nakahanap ka na ba ng magandang lugar para sa kuweba kung saan nakatago ang kapatid na engkanto? Depende ito sa intensyon ng Young Master. Pinakamabuting gumamit ng totoong tanawin at itayo ang kuweba na ito ng simple. Sa palagay ko ay hindi siya papayag. Sinabi ng stage manager, ang aktwal na eksena sa kuweba ay madaling hawakan. Sa puntong ito, ang manager ng entablado ay sumandal sa tainga ni Lin Hao na parang magnanakaw. Narinig ko mula sa mga manggagawa na naglilinis ng kapaligiran dito na walang bagay sa loob. Malayo, isang kuweba ang lumitaw malapit sa mudslide. Pumasok ang ilang mga manggagawa at tiningnan ito. Ito ay puno ng mga stalactites. Bago ito naging isang tourist attraction, ito ang lugar ng Young Master. Sa palagay ko ay maaaring gamitin natin si Young Master. Sa tingin ko ay maaari nating gamitin ang Young Master. Para lang sa pelikulang ito. May ganoon ba? Agad namang nagulat si Lin Hao, nasaan ang kuweba? Pumunta ka, kailangan mong pumasok ng maaga. Mga 2 milya sa unahan, sabi ng stage manager, paano kung tingnan natin ngayon? 6:00 na ngayon. Tumingin si Lin Hao sa langit, hindi mahalaga,
Tawagin natin ang dalawang tao ngayon, siya nga pala, Mr. Xiang Mo at Master Wang. Napakahusay nila at kaya nilang hawakan ito kung may panganib. Hindi na kailangan ng iba, tayong apat lang. Guys with good lighting. Ito na ba? Si Hong Dali at ang iba pa ay dumiretso sa labas ng bundok Tianjin. Pagdating nila sa lugar na ipinahiwatig ni Tang Moxon, hindi nagtagal ay nakita nilang maraming staff ang nagkukumpulan doon, na may hawak na mga drawing. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Siyempre hindi kilala ni Hong Dali ang mga tauhan na ito, kaya hindi siya nag-abala sa pag-aalaga. Ang grupo ng mga tao ay nagmamadaling pumasok, ngunit sila ay hinarang ng security guard pagkaraan lamang ng ilang hakbang, tumigil ka, anong gagawin mo? Tayo, anong ginagawa mo? Si Hong Dali ay tumingin sa paligid ng kakaiba, pagkatapos ay itinuro ang kanyang ilong, kami ay mga estudyante, hindi mo ba masasabi? Pagkatapos ay tumingin siya sa mga natalo, oh, ilan pa ba? Ganyan ka. Isang talunan. Pakiusap bumalik ka, napakalungkot na sabi ng security guard, hindi ito lugar para maglaro ang mga bata. Ano ba, agad na inis si Hong Dali, sa tingin ko ay may ginagawa kang mali. May mali. Itinuro niya ang nakapalibot na malalim na kagubatan at tuktok ng bundok, mukhang teritoryo ko ito. Ito. Bagamat hindi kilala ng security guard si Hong Dali, ang pagtingin lamang sa kanyang poster ay nababatid na niya ito. Palibhas ay alam niyang hindi niya kayang saktan siya, inaliw na lamang niya ito at sinabing, yung mga lalaki, maghintay sandali. Hihingi ako sa aking mga superior para sa mga tagubilin. Habang sinasabi niya iyon, tumakbo siya papasok at sinabi habang tumatakbo, si Direktor Zhao, may darating. Sinabi na teritoryo niya ito, at hindi ako nang ahas na magdesisyon kung gusto kong pumasok at humingi ng mga tagubilin kay Direktor Zhao. Ano ang kanyang teritoryo? Ito ay kasalukuyang sa bansa. Dumating ang isang mayabang na boses, sabihin mo sa kanila na magmadali. Bumalik ka. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabing, tama siguro ang naalala ko. Nabili ko nga ang lugar na ito. Muli siyang tumingin sa paligid at wala siyang nakita kahit isang plastic bag. Tama. Ang lugar na ito ay halatang nilinis ng mga trabahador ko. Anong nangyayari? Sa oras na ito, maingat na sinabi ng security guard kay Director Zhao, dapat kang lumabas at tingnan. Hindi talaga ako nangangahas na gumawa ng desisyon. Paano mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Wala ka talagang kakayahan. Habang nagsasalita siya, isang kalbo na lalaki, mga 40 taong gulang, ang lumabas, nakabuka ang mga braso at puno ng beer ang tiyan. Sa sandaling makita nila si Hong Dali at ang iba pa, sinabi nila, mula ngayon bumalik ka kung nasaan ka man. Wala akong pakialam kung kaninong pamilya kakabilang. Ang lugar na ito ay hiniling ng estado at walang sino man ang makapasok. Well, dahan-daang sinabi ni Hong Dali, mukhang tahanan ko ito. Anak ba ni Hong Wigyu na si Hong Dali? Tiningnan ni Direk Zhao si Hong Dali pataas at pababa, alam kong ito ang iyong tahanan, ngunit ito ay narekwisisyon ng estado at maaaring gawing lugar ng turista, kaya hindi na ito ang iyong tahanan. Bumalik ka kaagad, para iligtas ang mukha mo, makikipag-ayos ako sa iyo. Medyo nagulat si Hong Dali na ang lalaking ito ay naglakas loob na maging napakayabang matapos malaman na si Hong Dali ay anak ni Hong Wigyu. Karaniwan, kung alam mo ito at magagawa mo pa rin ito, malamang na dalawa lang ang sitwasyon. Ang isa ay ang taong ito ay isang tanga. Ang pangalawa ay ang taong ito ay may kapansanan sa pag-iisip at ang kanyang sariling kaaway. Well, ang pangalawang posibilidad ay kasalukuyang tinatansya na mas malamang. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, kung gayon, paano kung hindi ako bumalik? Hindi okay kung hindi ako babalik, malungkot na sabi ni Director Zhao, alam kong hindi maganda ang kalusugan mo, at hindi kita mahawakan, pero asterisk sa palagay ko hindi ito magiging madali, hehe. Sinabi ito ng kabilang partido, at napakalinaw ng kanyang posisyon. Malinaw na wala siya sa parehong pahina sa kanya. Parang may backstage, at ang backstage na iyon ay kabaliktaran ng sarili niyang pamilya. Ngayon ay sinusubukan niyang bigyan ang sarili ng isang suntok. Ang kahulugan ay napakasimple. May tao sa itaas ko. Bagamat nasa negosyo ang pamilya mo at medyo malaki ang negosyo, wala kang lakas ng loob na gawin sa akin. Kung mayroon mang ibang mayamang ikalawang henerasyon, natural silang susugurin para sampilan ang isang tao sa sandaling mainitan ng ulo nila, at pagkatapos ay year-off ng kabilang partido sa iba't ibang paraan, na iniiwan ang kanilang mukha na ganap na napahiya. Ito ay kung paano isinulat ang mga urban novel sa mundo, at karaniwan ang mayamang ikalawang henerasyon ay ang mga kontrabida. Ngunit si Hong Dali ay natural na hindi ganoon katanga. Bilang alibughang may mga mithiin at layunin, ang unang pagsasaalang-alang ni Hong Dali ay kung ang kabilang partido ay may anumang mga pagkukulang. Kaya pa-impulse niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang kanyang ama na si Hong Wigyu. Tay, ang lugar sa labas ng bundok Tianjin ay inookupahan ng isang tao at hindi ako papayagang pumasok. Si Hong Wigyu sa telepono ay halatang alam kung saan nanggagaling ang kabilang partido at sinabi sa mahinang boses. Huwag mo silang harapin ng direkta. Bumalik ka kaagad. Hindi ganoon, nakangiting tanong ni Hong Dali, gusto ko lang itanong, nabili na ba nila ang lupang ito? Oh, totoo naman. Hindi pa.
Nag-isip sandali si Hong Wigyo, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ni Hong Dali, kasalukuyan silang nagsasagawa ng paggalugad, at ang presyo ay hindi pa napag-uusapan. Ano ang mali? Nako, hindi pa lang settled, madali lang yan. Ngumuso si Hong Dali, ako ang gumawa ng kalkulasyon. Hindi pa namin naaayos ang usapin, kaya't ang lupain ito ay sa amin at sa aming pamilya. Nakapasok ba sila sa bahay ng isang mamamayan nang walang pahintulot ng may-ari? Sa palagay ko, natigilan sandali si Hong Wigyo, at hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ni Hong Dali, ibig mong sabihin. Dali, huwag kang pabigla-bigla, hindi natin kailangang makipag-away sa kanila. Siyempre hindi ako magiging impulsive, seryosong sabi ni Hong Dali, pero hindi ko alam kung magiging impulsive si Hatsune. Ho, Dad, ibababa ko muna ang tawag. Hatsuyin. Ibinaba ito ni Hong Wigyo. Sa telepono, bumulong siya, kasama rin ni Hatsuyin si Dali. Sa pag-iisip nito, malakas na tinampal ni Hong Wigyo ang kanyang dibdib at tumawa ng malakas, as expected of my Hong Wigyo son. Amazing. Amazing. Hahaha. Zhuguang Yuan, send someone here. I really don't have much choice when occupying that place, pero hindi ko inaasahan na isasama talaga ni Dali si Miko. I guess you have to swallow it even if you don't want to. Tumawa ng malakas si Hong Wigyo sa opisina, gayon din si Director Zhao dito. Tumawa siya ng malakas, haha, anak, ano, may gusto ka bang gawin? Masasabi ko sa iyo na inaatake mo ang isang pambansang opisyal ng publiko at mapaparusahan ka ng batas. Kahit si Hong Wigyo ay hindi ka mailigtas. Wala akong sinabing may gagawin ako. Puno ng inosente ang mukha ni Hong Dali, at dilat ang kanyang mga mata, Tito Zhao, nagkakamali ka. Paano ko magagamit ang karahasan laban sa iyo sa gayong mahinang katawan? Sabi niya at tumabi. Bumigay siya at sinabing, Hatsuyin, hinaharangan tayo ng taong ito na makapasok. Tingnan mo ito. Well, naiintindihan ko. Si Lin Chuyin ay biglang gumawa ng, nagpapainit, na tunog ng mekanikal na aktibidad sa buong katawan, at ang kanyang kanang braso ay mabilis na napapalibutan ng mekanikal na exoskeleton armor, at mahinahong sinabi niya, na kumpirma ang target, magsisimula ang pag-atake. Habang nagsasalita siya, ang mga paa ni Lin Chuyin ay gumawa ng boom, at siya ay nagmamadaling lumabas. Sa isang kisap mata, ang kanyang kanang braso ay nakadikit na sa dibdib ni Director Zhao, isang napakalamig na boses ang tumunog, 30,000 volts. Pagkatapos, isang bagzo ng kuryente ang tumunog, at tumindig ang buhok sa ulo ng kahabag-habag na Direktor Zhao. Mukhang isang karakter na tinatawag na, Mishima Heihachi, sa isang arcade game na tinatawag na, Tekken, sa Earth ang gitna ay ahit, at ang buhok sa magkabilang gilid ay lumilipad. Mukhang maganda. Nakatingin kay Director Zhao na nakahandusay sa lupa at nanginginig na parang convulsion, huminga ng malalim si Hong Dali, puno ng inosente ang mukha, hoy, sabi mo hindi maganda para sa iyo na hamarang sa daraanan ng isang tao, ngunit hinarangan mo ang daan ni Miko. Nakakatakot ito. Kung hindi mo hahanapin ang kamatayan, hindi ka mamamatay. Bakit hindi tumawa ng malakas si Hong Wigyo at pinatumba ni Lin Chuyin? Malas na sana siya. Sino si Lin Chuyin? Siya ay miyembro ng Holy Grail, isang tech nerd na may IQ na 180, at isang tao na dapat maingat na protektahan ng bansa. Ito ay makikita sa kanyang makapangyarihang mga imbensyon. Huwag ka nang magsalita ng iba, suyuan mo lang siya ng mabuti, kumuha ng isa o dalawang imbensyon, pag-aralan mong mabuti at i-upgrade ang mga ito, lahat sila ay kayamanan, halimbawa, ang holographic projection technology. Ang teknolohiyang holographic projection na ito ay napakalakas kung ito ay ginagamit sa militar o sibilyan na mga aplikasyon. Bukod dito, hindi nakalimutan ni Hong Dali na ang babaeng ito ay nakakagawa ng mga rocket mag-isa. Para sa gayong tao, paano magagawang masaktan siya ni Direktor Zhao, isang maliit na tao na nagpapanggap na isang makapangyarihang tao? Ngayong niloloko na siya ni Miko, masasabi lang na malas siya. Ang kilusan dito ay nag-alerto sa mga tauhan ng seguridad sa paligid, at isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod dito na sumisigaw. Nang makitang magsisimula na ang labanan ng grupo, dalawang boses ang biglang tumunog, Dali, bakit ka nandito? Master Dali, gusto mo bang tumulong ang matanda? Hindi na kailangang sabihin, ang mga makakapagsabi nito ay natural na ang mga super thugs, narito sina Mu Zishao at Old Man Wang. Nang makita niyang lumitaw silang dalawa, biglang ngumiti si Hong Dali at sinabing, dumating kayong dalawa sa tamang oras. Ito ang aking teritoryo, ngunit hiniling ko sa kanila na sakupin ito nang hindi man lang nakapagpalabas ng isang dokumento. Anong uri ng pag-uugali ito? Ito ang aking teritoryo. Ito ay pagnanakaw. Ito ay isang basag bahay. Mag-away tayo. Maliban doon, si Mu Zishao ay talagang isang marahas na tao, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag kapag nakarinig siya ng away. Karaniwan, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay kasama ang kanyang amo sa paligid, ngunit sa pag-aproba ni Hong Dali, ito ay iba. Nagmamadali siyang pumasok at nagsimulang lumaban. Iginagalang ni Old Man Wang si Hong Dali sa lahat ng bagay, at hindi siya magalang. Ginamit niya si Qinggang Sa, tulad ng isang bagzo ng hangin. Nang magsimulang umatake ang dalawa, natural na hindi magalang ang tatlong lalaking thug at ang driver na si Wang Mingyo.
At ang walang emosyon na si Lin Chuyin. Sa totoo lang, ordinaryong tao lang ang mga security guard na iyon. Para silang mga lobo kapag kaharap si Hong Dali. Ang apat na ace thug ni Tiger ay pinayagang lamang na mabugbog, ngunit sila ay natamba sa lupa sa loob ng ilang minuto. Sa oras na ito, hindi nakalimutan ng mga kaklase ni Hong Dali na bumulalas. Ling Ye, holy shit, Kung Fu. Ito ay tunay na Kung Fu. Du Zinzan, young master, masasabi ko sa ilang daliri lang na hinahamon nila si Kuya Dali. Kaya ko lang lumaban. Lang how, damn it, hindi ba't iyon ang matanda at binata sa video? Nakita ko talaga. Kuya Dali, ang galing mo. Ate, napakagaling ni Chuyin. Sabi ni Dali na may nakakalokong ngiti, adadadadadada. How dare you challenge your brother Dali? Bamulong si Tang Moxon, Dali, okay lang bang gawin ito? Kung babalik sila para maghanap ng isang tao. Hong Dali, he said disdainfully, ano ang kinakatakutan mo? Walang paraan para makatakas sa lahat. May mga dokumento ba sila? Hindi, tama. Inaprubahan na ba ng mga nakatataas ang expropriation at binigyan ng pera ang pamilya natin? Hindi, tama. Kung walang dokumento at walang pera, ito pa rin ang lupa natin. Hindi ako lumalabag sa batas kapag bumalik ako sa sarili kong bahay, at dito na ako makakapagtayo ng bahay, at dito na ako titira ngayon. Magpapagawa daw ng bahay dito, hindi naman daw niya kaya. Anyway, elegante ang environment dito. Magiging kawili-wiling magkaroon ng villa na may stalactite water hole sa likod. Sa oras na ito, halos malinis na ang daan sa unahan. Nang harapin ng mga security guard ang apat na gintong medalya ni Hong Dali, sila ay parang ang dayami sa ilalim ng karit ay nahulog sa isang piraso, nang walang anumang presyon. Matapos panoorin ang buong proseso sa nakatulala na katahimikan, si Direk Lin Hao ay may malamig na pawi sa kanyang mukha at maingat na sinabi, Young Master, hindi na kailangang maging bukas palad. Lahat iyon ay mga pampublikong opisyal. Talunin sila. Hindi, kakaibang sabi ni Hong Dali, wala akong nataman. Konsensya ko, mabuting tao ako sa tingin mo nagawa ko yun. Kung mabuting tao ka, may masasamang tao pa rin sa mundong ito. Ngunit kung pag-isipan itong mabuti ni Lin Hao, hindi pa natalo ni Hong Dali ang sinuman. Nang makalayo na siya, nakita niyang ang unang nakatama ay itong batang babae na may asul na langit na buhok at nakapusod. Para naman sa mga security guard sa likod maaari lamang silang umamin ng pagkatalo. Kung sila ay binugbog, sila ay binubugbog. Kalimutan mo na. Not that much in total, mas mahalaga ang negosyo. Hinawakan ni Lin Hao ang braso ni Hong Dali at bamulong, Young Master, narinig ko na may nakitang stalactite water cave dito. Sa tingin ko ang kuwebang binanggit mo ay bagay na bagay para sa ating pelikula, kaya gusto kong panoorin mo ito. Ito ba? Hoy, napansin ko noong sinabi mo yun, natigilan din si Hong Dali, maganda ito, kunan natin ang eksenang iyon dito. Naisip ni Lin Hao sa kanyang sarili, okay, tila kahit na hindi na kailangang baguhin ang lokasyon, ito ay tapos na sa isang go. Naglakad at nag-usap ang grupo ng mga tao, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa pasukan ng kuweba. Tumingin si Hong Dali sa madilim na kuweba at nakangiting sinabi, sa wakas narito na tayo, tama. Ito ba ay isang purong natural na stalactite na kuweba? Magpahinga tayo ngayon at tingnan natin kung ano ang nangyayari sa loob ng misteryosong kuwebang ito. Tumingin siya kay Lin Chuyin, Hi Chuyin, handa na ba ang mga ilaw mo? Pumasok tayo at tingnan natin ngayon. Well, okay. Hindi naramdaman ni Lin Chuyin na katatapos lang niya ng laban ng grupo. Kinuha ni Hong Dali ang lighting device mula sa bag na tinulungan niyang buhatin, at pagkatapos ay naunang pumasok sa kuweba, nangunguna sa daan. Ang oras na ito ay malapit ng mag-alas 7 ng gabi, ngunit ito ay ika-29 ng Mayo, medyo mahaba ang kalangitan, at mayroon pa ring mahinang liwanag sa pasukan ng kuweba. Medyo epektibo pa rin ang mga pampublikong opisyal na nagbukod sa lugar na ito. Ang mga ilaw na may pangkalahatang epekto sa pag-iilaw ay nakasabit sa paligid ng lugar na ito, at ang grupo ng mga tao ay sumunod at mabagal na nagmarcha. Ito ay matatagpuan sa kalahati ng bundok, mga 20 metro sa ibabaw ng antas ng dagat. Pagpasok mo sa kuweba, kitang-kita mo na ang lupain ay pababa. Walang nakakaalam kung saan patungo ang misteryosong kuweba na ito, ngunit tiyak na lalalim ito sa lupa at papatayin ang lahat ng ilaw. Kaya gaya ng inaasahan ni Lin Chuyin, dapat na maganda ang kagamitan sa pag-iilaw, kung hindi, ito ay magiging bulag. Ang loob ng kuweba ay patag, at ang hangin ay hindi karaniwang puno ng mabahong amoy, at tuyo pa rin. Bamulong si Tang Moxon, mukhang may mga butas sa ventilasyon dito, kung hindi ay hindi magiging sariwa ang hangin. Naglakad ang lahat at umalis. Mga 30 o 40 metro, biglang sinabi ni Lin Chuyin, bueno, ang ruta ay medyo matarik, mga 15 degree. Si Tang Moxon, na sumusunod sa likuran, ay bamulong, Sister Chuyin, alam mo ba ito? Well, walang emosyon si Lin Hatsune, kaya natural na hindi siya matatakot. Habang naglalakad siya, sinabi niya, nakalkula ko lang na 46 na metro ang nilakad ko, at may 5 liko. Paglapag ko, bahagyang samandal ako. Napakamangha ni Sister Hatsune.
Naiinggit na sabi ni Tang Moxon, hindi ko naramdaman. Oops. Habang nagsasalita siya, bigla siyang nakarinig ng oops, na ikinagulat ni Hong Dali na sumusunod sa likod at nagtanong, ano ang problema? Tinatakot kita, hihi. Biglang tumawa si Tang Moxon at mapaglarong sinabi, ngayon ka lang ba natakot sa akin? Sinabi ni Hong Dali sa sakit, ang mga taong nakakatakot ay matatakot sila hanggang sa mamatay. Kinagat ni Tang Moxon ang kanyang mga labi, sa palagay ko ay medyo mapurol ang kapaligiran. Habang sinasabi niya ito, si Lin Chuyin, na naglalakad sa unahan, ay biglang nagsalita ng mahinahon, may dalawang kalsada, ang isa sa kaliwa, na mas malawak. Ang isa ay pababa, na mas makitid. Ganon. Sa baba. Walang sabi-sabing sinabi ni Hong Dali, bumaba ka at tumingin muna, pagkatapos ay pumunta sa kaliwang bahagi kapag bumalik ka. Nang sabihin niya ito, hindi tumutol ang lahat at dire-diretsyong naglakad sa daanan. Tuwang-tuwang sinabi ni Mu Zhixiao, Dali, sa tingin mo ba ay may mga lihim ng martial arts dito? Nababaliw ka na ba sa martial arts? Malungkot na sinabi ni Hong Dali, ito ang tunay na mundo, hindi isang pelikula. Ikaw sa palagay mo ba ay may rebulto ng isang kapatid na engkanto na 1,000 beses mong kitaw at lalabas ang niyang divine art? Sa katunayan, walang pakialam si Hong Dali sa kung ano ang nasa misteryosong kuwebang ito. Ang mga lihim ng panlunas sa lahat at martial arts sa panaginip ni Mu Zhixiao ay walang kahulugan para kay Hong Dali. Ang layunin ng kanyang pagpunta dito ay napakasimple, para lamang maglaro. Sa oras na ito, biglang huminto si Lin Chuyin sa harapan. Maingat niyang pinaliwanagan ang paligid gamit ang isang searchlight at mahinang sinabi, malinaw na mas matarik ang lugar na ito kaysa dati, at mas matarik ito kaysa sa inaasahan. Mas malaki ito. Muli siyang tumingin sa tuktok ng kanyang ulo at sinabi, bueno, ang mga stalactites dito ay mukhang napakakaraniwan, mas maliit kaysa sa nakalkula. Sinabi ni Hong Dali, talagang malaki dito, lahat. Nagdala ka na ba ng makakain? Huwag kang masyadong magutom para bumalik, ito ay magiging napakasaya. Napatingin sa akin ang lahat sa paligid at umiling ako, ngunit nakangiting sabi ng direktor na si Lin Hao. Nagdala ako ng maraming merienda. Ang galing kumain. Nagpatuloy ang grupo sa pagsulong. Lumipas ang hindi kilalang tagal. Biglang napagtanto ni Hong Dali na nilakad nila ang hindi alam na distansya. Medyo matarik na ang daan. Huminga ng malalim si Hong Dali. Sariwa pa rin ang hangin at hindi man lang lumalalim sa lupa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba na may sariwang hangin pa sa lugar na ito na hindi alam kung ilang metro ang lalim sa ilalim ng lupa. Ito ay dapat na imposible. Pagkatapos ng paglalakad sa hindi kalayuan, biglang may mahinang tunog ng umaagos na tubig sa unahan. Pinangunahan ni Lin Chuyin ang daan at binilisan ang kanyang lakad. Maya-maya, may nakita siyang maliit na batis na tumatawid sa kalsada. Wow, may batis. Dali, ang sarap siguro ng tubig dito, di ba? Dapat hindi polluted. Tuwang-tuwa si Tang Moxon, naglupusay sa lupa at nagpaplanong uminom ng tubig, ngunit hinawakan siya ni Hong Dali, mag-ingat ang pinagmumula ng tubig na ito ay hindi kilala, kaya huwag uminom ng anumang marumi. Sinabi ni Hong Dali, na tinatakot si Tang Moxon, tulad ng mga itlog ng ahas, maliliit na loach. Upang sabihin na ang mga mad-ulash na nilalang ay nakakapinsala sa mga batang babae. Ang kabagsikan ay napakalaki, at gaya ng inaasahan, si Tang Moxon ay nagpakawala ng takot na, oo, at yamakap kay Hong Dali. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba ng may kasiyahan, sinabi na ang bango sa katawan ng aming Xingchen ay talagang masarap. Kabanata 187 isang nakakagulat na pagtuklas. Nagkaroon ng kaguluhan dito, at biglang nagliwanag si Lin Chuyin sa kabilang bahagi ng batis, tinitigan ito ng mabuti saglit, pagkatapos ay yumuko at hinawakan ito ng 2 beses ng maingat, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, bueno, may maliit na butas sa harap nito. Ngunit hindi ako makapasok. Nasaan na? Lumapit si Hong Dali kay Lin Chuyin at tumingin, talaga, ang maliit na butas na iyon. Malamang ay napakaliit. Isang ahas lang ang maaaring gumapang papasok, tama. Hindi katakataka na labis na nagulat si Hong Dali. Ang maliit na butas ay halos kasing laki ng ulo ng tao. Sa katunayan, ito ay wala. Ang problema ay ang isang simoy ng hangin mula sa butas paminsan-minsan. Halatang may butas na bentilasyon sa loob. Kung tungkol sa mga tiyak na nilalaman ng sipi, mahirap sabihin. Sabi ni Hong Dali, at huminga ng malumanay. Pakiramdam niya ay mas sariwa ang hangin dito. Ito ay may malabong pakiramdam na parang nasa kagubatan pagkatapos ng ulan. Naging energetic pa ang mga tao. Mukhang hindi masyadong masama ang kapaligiran. Lumipat muli si Lin Chuyin at biglang nagsabi, madalas na dumadaan dito ang mga ahas, tingnan natin kung ano ang nasa loob. Habang sinasabi niya ito, kinuha niya ang kanyang laptop at ang flight video device mula sa kanyang bag. Pagkatapos simulan ito, nagkaroon ng bahagyang buzz. Nagkaroon ng hagong, at kinokontrol ni Lin Chuyin ang lumilipad na aparato at lumipad patungo sa pasukan ng kuweba. Lumipad ang lumilipad na aparato sa loob, at ang mga larawang nakuna ng lumilipad na aparato ay ipinadala sa laptop ni Lin Chuyin. Itim ang paligid ng larawan, walang ilaw.
Ang liwanag mula sa middle lighting device ay maaaring magpapaliwanag sa layo na halos 3 metro sa harap, ngunit hindi pa rin ito makikita mula sa loob. Napabuntong hininga ang lahat at tahimik na pinanood ang mga larawan sa monitor. Sa simula, mayroon lamang isang napakaliit na daanan sa paligid nito. Ang pagbubukas ng daanan ay halos kasing laki lamang ng ulo ng tao. Habang nasa loob, mas lumawak ito. Ngunit pagkatapos ng halos 10 metro, biglang lumawak ang espasyo, at ngayon ay sapat na para sa isang may sapat na gulang na lalaki na maglakad ng patayo. Sa loob pa, pagkatapos lumiko sa isang kanto, lahat ay natigilan. Nailawan ng liwanag ang kalahati ng espasyo, ngunit kahit na si Hong Dali at iba pa ay nakahanda sa pag-iisip, nabigla pa rin sila sa kasalukuyang eksena. Sa bahagyang nanginginig na liwanag, nakita ni Hong Dali na ang lumilipad na aparato ay nasa isang malaking espasyo. Ang parisukat sa harap ng kanyang Hangwu Villa ay medyo malawak na, 200 metro ang haba at 100 metro ang lapad. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang mula sa kasalukuyang madilim na refleksyon ng liwanag, ang laki nitong malaking kuweba sa ilalim ng lupa ay talagang hindi mas malaki kaysa sa nasa harap ng kanyang tahanan. Ang parisukat ay ibang-iba, mas malaki pa. Kinokontrol ni Lin Chuyin ang lumilipad na aparato at dahan-daw ang lumipad pataas, kumukuha ng mga larawan kung saan-saan. Ang kapaligiran ng kuweba ay nahahati sa dalawang bahagi. Sa kaliwa ay isang malaking bahagi ng lupa na may napakalawak na lugar, ngunit sa kanan ay isang hindi malinaw na pool ng tubig at isang kalaliman. Ang liwanag sa malayo ay dim at hindi nakikita ng malinaw, ngunit tila may malaking butas. Pagkatapos mag-scan sa paligid, itinutok ni Lin Chuyin ang kamera ng lumilipad na aparato sa gitna ng kuweba. Noong una, malabo nating nakikita ang isang bilog na bagay na may diameter na mga 3 o 4 na metro sa lupa. Ito ay mas malaki sa itaas at mas maliit sa ibaba. Nataranta ang lahat. Sa kasalukuyan, wala talaga silang maisip na may ganoong hugis. Oo, at mukhang hindi gawa ng tao ang bagay na ito, mas mukhang nakatayo lang ito. Upang maging mas tiyak, ang bagay na ito ay mukhang isang malaking mangkok na inilagay doon. Ang lumilipad na aparato ay dahan-dahang umusad, at nang makalapit ito, lahat ay napahiyaw sa pagkagulat. Sinabi ni Tang Moxon, napakalaking pagong. Sinabi ni Ling Yi, banal na tae. Sinabi ni Du Xinzhen, Diyos, ito ay dapat na mula sa mga ninuno, tama ba? Sinabi ni Hong Dali, napakalaking bastard. Isa itong hindi maisip na malaking pagong. Isang tunay na higanteng pagong. Ang isang malaking car apace ay hindi bababa sa 3 metro ang haba, katumbas ng haba ng isang mid-size na kotse, at ang pinakakakaiba ay ang hitsura ng napakalaking pagong na ito. Sa unang tingin, ang ulo ay mukhang isang buwaya, at ang ulo o ang mga paa ay hindi maaaring bawiin sa shell ng pagong. Ang itaas na panga sa harap ng bibig ay parang tuka ng agila. Kung titingnan mula sa ibaba, mayroong 3 longitudinal dorsal edges sa carapace, at maraming parang ngipin ang mga protrusion sa mga gilid, tulad ng saws. May mga protrusion sa bawat scute ng carapace. Ang mga nakapikit na mata ay nasa gilid ng bibig, at maraming mga nakausli sa balat sa gilid ng ulo, baba at leeg, na halos kapareho ng mga bukol sa polaka, at medyo parang kaliskis. Ang ulo, leeg, at plastron ay mayroon ding hindi mabilang na mga galami sa braso. Well, ito na pala. Kinokontrol ni Lin Chuyin ang lumilipad na aparato at kinunan ng litrato ang lahat, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, ito ay isang higanteng pawikan. Well, mukhang luma na. Malaking kumikislap na pagong. Nang makita ni Hong na nakilala ni Lin Chuyin ang bagay na ito, mabilis na nagtanong si Dali, Hatsuyin, anong species itong higanteng snapping turtle? Si Lin Chuyin ay talagang isang tech geek na may IQ na 180. Mukhang nakilala na niya ang bagay na ito noon at naaalala niya ito. Napakalinaw, ang higanteng snapping turtle, na kilala rin bilang crocodile biting turtle o alligator snapping turtle, ay isang freshwater turtle na may mababang pangangailangan para sa kapaligiran ng pamumuhay. Ang temperatura ng tubig ay mas mababa sa 10 degrees at hibernate ng malalim at mas mababa sa 15 degrees. Maaari itong gumalaw ng kaunti sa 15 hanggang 17 degrees. Kumain sa normal na 3 degrees kapag ang pinakamainam na temperatura ay nasa 3 degrees Celsius. Temperatura. Ang higanteng snapping turtle ay may malaking katawan, at ang adult na pagong ay maaaring umabot sa 75 centimeters ang haba. Ang mabigat ay tumitimbang ng 100 kilo. Ang carapace ng snapping turtle ay 60 hanggang 80 centimeters ang haba, na maaaring mag-camouflage sa tubig, at ang dila nito ay parang uod. Ito ay kadalasang nananatiling nakabuka at nakabuka ang mga isda na may pakpak na bibig. Ang pain nito. Kaya lang, ang higanteng snapping turtle na ito ay dapat nakatutubong sa Timog Silangang Estados Unidos. Mahirap sabihin kung paano ito nakarating dito at lumaki sa napakalaking sukat. Ito pala ang bagay na ito. Hindi alam ni Hong Dali kung paano ito lumaki sa napakalaking sukat. Nakagawa siya ng isang napakamakatwirang paliwanag, 1,000 taong gulang na hari at 80,000 taong gulang na pagong. Ang matandang ito ay tila nabuhay ng hindi bababa sa 1,000 taon. Hindi nakakagulat na siya ay lumaki ng husto. Ang ipinagtataka ko ay, paano ito naging ganito?
Hindi nakakagulat na nakaramdam ng kakaiba si Hong Dali. Ang napakalaking tao, napakalaki na lumampas sa limitasyon ng imahinasyon ng tao, ay talagang nakadapa sa gitna ng kuwebo sa ilalim ng lupa, hindi alam kung patay na ba siya o buhay. Kung hindi, nakatayo lang ito na parang isang mangkok. Maaaring subukan ito ng mga mag-aaral na nag-iingat ng pagong sa bahay. Kaya, ito ang magic ng napakalaking snapping turtle na ito. Nakahiga lang ng ganoon, halos 2 metro na ang taas niya. Kung titingnan sa hugis ng kanyang katawan, tiyak na tumimbang siya ng 10,000 libra. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya para mabaligtad ang ganoong kalaking katawan. Habang nanunood ang lahat, biglang parang may naramdaman ang napakalaking snapping turtle sa paligid nito, at biglang bumukas ang isang pares ng malalaking parang football na mga mata, na ikinagulat ng lahat. Kahit na siya ay sapat na ang layo, si Tang Moxon ay nagtago pa rin sa likod ni Hong Dali na may takot na, Ang iba naman, ang mga medyo mahina ang loob ay nakaupo lang sa lupa, nanginginig ang buong katawan. Umuungol. Ang kamera ng lumilipad na aparato ay tumingin sa mga mata ng higanteng snapping turtle sa isang sandali. Biglang bumukas ang dating nakasaradong bibig ng malaking pawikan at nagpakawala ng dumadagandong na dagandong. Parang nanginginig ang kuweba na nagpapamanhid sa tenga ng mga tao. Ang tunog ng pagsipol ay mahaba, ngunit puno ng isang malakas na pakiramdam ng ayaw. Nang marinig ang dagandong na nagmumula sa laptop, si Tang Moxon, na kanina pa sobrang takot, ay pilit na niyugyug ang braso ni Hong Dali at nagmakaawa, "Dali, tingnan mo, matagal nang ganito ang nakakaalam kung ilang taon na. Nakakaawa. Iligtas natin ito, okay?" Sa katunayan, hindi nito kailangan ng paliwanag ni Tang Moxon. Binalak din ni Hong Dali na iligtas ang napakabihirang giant snapping turtle na ito. Kung tutuusin, ito talaga ang unang pagkakataon na nakakita si Hong Dali ng kakaibang hayop sa mundo. Ang partikular na bihira ay ang napakalaking ulo ng pagong nito, gustong-gusto ni Hong Dali ang salitang ito, at may malabong kaliskis dito. Halos naging espiritu na ito. Ito ay isang ganap na banal na bagay. Kung nakita ito ng mga sinaunang tao, malamang na ituring nila itong si Xuanwu, isa sa 4 na sagradong hayop. Gayunpaman, bagamat naramdaman din ni Hong Dali na medyo nag-aalala ito, naisip niya ito at umiling, "Huwag mag-alala, ang gayong malaking tao ay tila tumitimbang ng hindi bababa sa 10,000 pounds. Huwag nating sabihin kung may iligtas natin ito. Kung ito ay gumagana, ito ay nangangahulugan na ito ay talagang naligtas, ngunit kung tayo ay kakainin ito o dadalhin sa laboratorio upang hiwain at pag-aralan, kung gayon tayo ay magiging walang hanggang makasalanan." Hindi naman siya nag-e-exaggerate. Bagamat maliit ang pagkakataon na kainin siya ng higanteng pawikan, maaaring mangyari ang iba pang mga sitwasyon. Kung ang gayong malaking pagong ay dinala sa isang laboratorio para i-sectioning o ipapakita sa isang zoo dahil sa ilan sa mga ito. Kung gayon ito ay tiyak na isang walang hanggang makasalanan ang malaking pagong na ito ay talagang may edad na walang hanggan. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, tumanggaw lamang si Tang Moxon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang napakatalino na maliit na batang babae. Bakit hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Hong Dali? Sa pagtingin pa lang sa hitsura ng higanteng snapping turtle na ito, masasabi mo na talagang hindi ito isang nilalang na dapat pagtripan. Paano kung baligtarin mo ito at mawalan ng kontrol? Paano kung makagat nito ang sinumang makita nito? Sa isang sandali, si Tang Moxon ay walang magawa, nahihirapan sa kanyang puso kung magliligtas o hindi. Sa dulo, si Tang Moxon ay nakatingin lang sa screen ng laptop at bamulong, malaking pagong, kung ililigtas ka namin, hindi ka manggugulo kahit saan, tama. Hindi mo kami kakainin, tama. Sinabi niya habang nagsasalita siya, ang lumilipad na aparato ay talagang naglalabas ng kanyang mga salita. Kakaiba, pagkatapos makinig sa mga salita ni Tang Moxon, ang higanteng pagong ay talagang nagsalita muli at tuwang-tuwa na sumisigaw. Haha! Tuwang-tuwa si Tang Moxon sa sandaling ito at tuwang-tuwa, "Dali, naiintindihan nito ang sinasabi ko. Ang sabi ko lang, hindi dapat halimaw ang ganoong cute na malaking lalaki, hehe. Parang, ang bagay na ito ay talagang buhay." Bagamat maaaring hindi nito maintindihan ang sinabi ni Tang Moxon, wala pa rin itong problema sa pag-unawa sa ibig sabihin ng Tang Moxon. Ang higanteng snapping turtle na ito ay nanirahan sa mundong ito sa loob ng libu-libong taon. Ito marahil ang unang pagkakataon na may tumawag dito na cute. Bigla itong nagalit, iniunat ang mga paa, at kamakaway ng random sa hangin. Mukhang galit na galit ito. Ang hitsura ng higanteng pagong ay nagpatawa kay Hong Dali at iba pa. Walang magawang umiling si Hong Dali at nakangiting sinabi, malaking pagong, hindi ko inaasahan na medyo maliit ka. Pero bakit? Wala pa akong ideya para iligtas ka, kaya kailangan kong hilingin sa iyo na pasensya na hindi tayo makapasok." Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, bamuka ang bibig ng higanteng pawikan sa malayong kuweba at umungal muli. Ngayong napagpasyahan nilang iligtas ang higanteng snapping turtle na ito, tuwang-tuwa ang lahat. Nakangiting sabi ni Tang Moxon, "Alam kong ikaw ang pinakamalasakit, Dali. Kaya isipin mo, paano natin ito may iligtas? Kahit hindi makalabas, dapat baligtarin mo man lang, di ba? Kung titignan sa itsura niya, malamang matagal na siyang hindi kumakain.
Tama yan. Isa itong mahiwagang nilalang na parang pagong. Ibahin natin ito sa ibang species. Siguradong namatay siya sa gutom. Dapat silang iligtas, ngunit ang laki nitong higanteng kumikislap na pagong. Halata na kahit na makapasok sila, hindi ito sapat para sa isang dosenang tao lamang ang makakita nito. At hindi makapasok ang malalaking kagamitan tulad ng crane, na talagang nakakahiya. Nang sumasakit na ang kanyang mga bola, biglang nakita ni Hong Dali si Old Man Wang sa tabi niya at nagtanong, Older Man Wang, sa tingin mo ba ay magagawa ang bagay na ito gamit ang forliyang na paraan ng paglipat ng 1,000 pounds sa Tai Chi? Bilang resulta, umiling si Old Man Wang. Sabi, talagang hindi. Ang 4 na onsa ng puwersa na ito ay tungkol sa paraan ng paggamit ng dahas upang lumaban. Kung kontrolado ng maayos, ang napakalakas na pag-atake ay maaaring malabanan ng napakaliit na puwersa. Ngunit kahit na ang pinakamahiwagang kung fu ay kailangang may pundasyon. Pangunahin. Isang pagmamalabos na sabihin na posible na magbuhat ng 1,000 kilo gamit ang 4 na tail. Sa katunayan, ito ay ganap na makataas ng 100 ngunit 8 kilo ng 1 kilo. Imposibleng magbuhat ng 1,000 kilo sa 100 kilo. Mukhang wala na talagang paraan para gawin ito. Matagal na nag-isip ang lahat, ngunit masyadong malaki ang higanteng snapping turtle at wala silang ideya. Saglit na nanood si Hong Dali, at sa bandang huli ay wala na siyang magawa. Okay, huwag muna nating isipin ito. Hatsune, mangyaring mag-save ng kopya ng video ngayon lang para sa akin, at mag-iisip ako ng solusyon kapag bumalik ako. Well, okay. Sumang-ayon si Lin Chuyin at mabilis na kumuha ng USB flash drive para i-save ang video. Lumingon si Hong Dali at sinabing, sige, bumalik muna tayo. Hindi pa tayo lubusang handa ngayong araw. Hihintayin natin na maging handa ang mga gamit. Gawin mo ulit. Sinabi niya ito, at natural lang na nakikinig ang iba. Matapos bawiin ni Lin Chuyin ang lumilipad na aparato, lahat ay bumalik kaagad sa parehong paraan. Dumaan ako sa sanggang bahagi ng kalsada at pumasok para tingnan. Bukod sa ilang mga stalactite landscape na angkop para sa mga turista, wala nang iba pa. Nang malapit na silang makalabas ng kuweba, sa wakas ay naalala ni Direk Lin Hao ang negosyo at mabilis na hinawakan si Hong Dali at nagtanong, Young Master, ang kuweba na ito ay ang pinakamagandang eksena para sa ating pelikula. Tingnan mo. Tama iyan. Bakit hindi naintindihan ni Hong Dali ang ibig sabihin ni Lin Hao? Ang sabi lang niya, kapag naalis ko na ang mga nakakainis na lalaki na iyon, dalhin mo na lang ang crew. Gamit ang trump card ni Lin Chuyin, sinabi ni Hong Dali. Hindi talaga ako naniniwala na si Direktor Zhao ay naglakas loob na pumunta sa hard court. Kung hinawakan niya ang isang buhok ni Lin Chuyin, tiyak na aanyayahan siya ng mga pulis sa tsaa. Kung gaano katagal uminom ng tsaa na ito, mahirap sabihin, Matapos makuha ang pag-aproba ni Hong Dali, kumbinsido si Lin Hao na ang sinabi ng Young Master ay yari sa bakal at tiyak na hindi siya tatakas. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bigla kong naalala na ang pangalan ng pelikula ay hindi pa napagpasyahan, kaya mabilis akong nagtanong, tsaka, Young Master, kung gusto mong manood ng aming pelikula, ano ang mas mahusay na pangalan? Ano ang pangalan? Tanong ni Hong Dali. Hinawakan niya ang kanyang baba, at sinunod ang kanyang palaging pinaniniwalaan na kung mas mahaba ang pangalan, mas mabuti, at sinampal ito ng malakas, tinatawag itong, The Legend of the Condor Heroes and the Legend of Heaven and Dragon Slaying, The 8 Parts of Jangho. Paft, sabi ni Hong Dali. Sa ganoong pangalan, hindi na nakayanan ng lahat ng tao sa paligid niya at tatawa-tawang bumagsak sa lupa. Sok, pinapatawa kita. Sa ganoong connotative na pangalan, malamang na hindi mo maisip kung ano ang ibig sabihin nito. Sa totoo lang, gusto rin ni Lin Hao na tumawa, ngunit hindi siya nang ahas. Nagpumiglas siya, at sa huli ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sabihin, bueno. Young Master, ang pangalang ito ay medyo mahaba, paano kung gawin itong mas maikli? At ano ang pangalan ng pangunahing tauhan? Maaari mong malaman ito. Hong Dali casual siyang sumagot, kailangan mong magpasya kung ano ang gagawin sa pangunahing tauhan. Huwag mo lang siyang tawaging Long Xiangchan. Sa katunayan, orihinal niyang binalak na hayaan ang bida na tawaging Xiao Feng. Iyon ay si Haring Xiao, ang paboritong karakter ni Hong Dali. Ngunit medyo hindi makatwira na ang bida ng naturang sikat na pelikula ay pinangalan ng Xiao Feng ay remake natin ng Tianlong Ba part sa hinaharap. Wow hahaha. Ang grupo ng mga tao ay lumabas sa isang makapangyarihang paraan, ngunit sa sandaling sila ay lumabas sa pasukan ng underground na kuweba, sila ay natigilan. Bandang 8:00 na ng gabi. Originally, dapat walang tao sa lugar na ito. Gayunpaman, mayroon talagang mga 200 tao na nakatayo sa harap ng Hong Dali. Ang pinuno ay isang kalbo, mga 40 taong gulang. Sa susunod na taon, na may bukas na mga braso at puno ng beer ang tiyan, si Direktor Zhao ang na-fuck ng 30,000 volts ni Lin Chui noon. Nang makita niyang lumabas si Hong Dali at ang iba pa, itinuro niya ang kanyang kamay, sila na. Kunin mo na sila para sa akin dali. Mag-ingat sa mabahong babaeng iyon na may asul na buhok, may electric baton siya. Matapos marinig ang sinabi niya, walang magawa si Hong Dali. Nakakabahala talagang sabihin na hindi sapat ang IQ ng taong ito.
Kahit na malas niya ang kanyang sarili, nakakaapekto ito sa mood ng iba. Sabi mo talo ka lang. Hindi basta-basta gagantihan ka ng iyong amo ng tip o kung anuman kapag ayos ka na tulad ko. Napaka-dedicated mo. Anong ginagawa mo? Dahil dito, walang laban sa pagkakataong ito. Nang ang mga tao sa gilid ni Director Zhao ay sumugod sa kanya, isang binata na nakasuot ng suit at leather na sapatos ang biglang lumabas sa gilid. Siya ay mga 30 taong gulang. Napakaitim niya, nakasuot ng salamin, at talagang may sigarilyo sa bibig. Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ni Hong Dali at ng iba pa nang walang ingat. May mag-uusisa ba kung may sumulpot sa gitna ng kalsada? Si Director Zhao ay interesado pa rin. Marahas niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at huminto ang dalawa o higit pang mga security guard. Pagkatapos ay tinanong niya, sino ka at ano ang ginagawa mo dito? Ako. Kumaway ang binata. This time mas naaliw siya. 4 pang lalaki ang sumugod sa paligid at humakbang paarap kay Director Zhao. Naglabas ng ID sa braso ang nakasuot ng sunglass. Lumapit kay Director Zhao at kumaway sa harap ni Director Zhao, ako ay mula sa National Security Bureau, ang pangalan mo ay Zhao Changfa, tama. Wala lang, gusto lang kitang imbitahan na uminom ng isang tasa ng tsaa. Matapos marinig ang kanyang sinabi, agad na hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong. Dahil inanyayahan ng National Security Bureau na uminom ng tsaa, madali itong makapasok, ngunit walang sinabi kung kailan siya makakalabas. Oo nga, si Director Zhao Changfa ay natakot nang marinig niya ito, at sumigaw ng desperadong, bakit mo ako hinuhuli? Ako, bakit mo ako hinuhuli? Iba ang sistema natin. Hindi mo responsibilidad na arestuhin ako. Tama ba? Sabi niya sabay wave ng kanyang kamay, dalhin mo siya at ituro mo siya sa isang tasa ng tsaa. Huwag kang mag-alala, huwag mo itong sunugin. Mukhang naaliw si Hong Dali. Sabihin na natin, hindi interesado ang National Security Bureau sa bagay na ito. Imposibleng hindi sila pansinin. Maaaring hindi sila magpakita ng normal, ngunit kung may gustong hawakan si Lin Chuyin, kailangan nilang tumulong. Hindi ko lang alam kung gaano kalakas ang kapangyarihan nitong lalaking naka-sunglasses. Kung ito ay sapat na, malamang na kailangan kong puntahan siya tungkol sa giant snapping turtle. Habang iniisip niya ito, iwinagayway ng lalaking nakasunglas ang kanyang kamay upang ikalat ang mga security guard na tinawag ni Zhao Changfa, pagkatapos ay tumalikod at ngumiti kay Hong Dali, hello, ito ba si Young Master Dali? Sabi ko kay Mu Huihui, lahat tayo ay maituturing na sarili nating mga tao. Dapat mas matanda ako sa iyo ng ilang taon, tawagin mo na lang akong kuya mo, mukhang friendly, hehe. Tingnan mo, kung gaano ako ka-approach. Mariing sumang-ayon si Hong Dali at sinabing, kung gayon, tatawagan kitang Kuya Huihui mula ngayon. Agad namang nagtawanan ang mga tao sa paligid niya. Si Mo, ang lalaking nakasunglas mula sa National Security Bureau, ay lumingon sa likod at ipinahayag na siya ay labis na nanlulumo, ngunit hindi iyon mali. Sino ang nagsabi na ang pagtingin sa likod at pagtingin sa likod ay pareho ang ibig sabihin? Tumingin si Mo sa likod at ngumiti, at sinabing, siguro kung libre ba si Young Master Dali? Makakahanap ka ba ng lugar para makapag-usap ng maayos? Alam na noon ni Hong Dali na dahil malapit sila ni Lin Chuyin, ang ganitong uri ng oras ay mangyayari maaga o huli. Halika, natural na hindi siya tatanggi, at nakangiting sinabi, okay, wala namang gagawin lately, bakit hindi ka bumalik at maghanap ng lugar? Nakaparada ang sasakyan mo sa harap, tama. Tumingin si Mo sa likod at sinabing, tere doon. Maginhawa ito, kaya agad na umalis ang lahat. Pagkasakay sa kotse ni Hong Dali, naghahanap ng pag-uusap ang mga tao mula sa National Security Bureau. Likas na nalinas ang paligid. Maging si Wang Mingyo ay kailangang bumaba ng sasakyan para maiwasan ang paghihinala. Sa huli, tanging sina Hong Dali, Tang Moxen, Lin Chuyin at iba pa ang naiwan sa kotse. Ang lalaking nakasunglas na si Mo, ay tumingin muli sa kanilang apat. Kuya Huihui, anong nangyayari? Napaka-misteryoso. Si Hong Dali ay tumingin sa labas ng bintana sa ilang mga tao mula sa National Security Bureau na nagbabantay mula sa malayo, at nagtanong, pambihira para sa iyo na pumunta sa akin ng gabing ito, tama ba? Bigla siyang tumawa ulit at sinabing, gayon din, kapatid na Huihui, bakit hindi mo alisin ang iyong salaming pang-araw ngayon? Haha, hindi, tumingin sa likod si Mo at nakangiting sinabi. Ang mga salaming ito ay gawa ni Miss Hatsune. Lumingon si Mo at hinawakan ang salaming pang-araw na kamukha ng mga mata ng kapitan sa may mga heat sensing detector na nakakadetect ng mga nilalang sa blind spots. Gusto ni Hong Dali ang ganitong uri ng nakakatuwang maliit na bagay. Sa madaling salita, ito ay tulad ng isang ahas. Wala silang makita sa kanilang mga mata. Kapag nangangaso, higit na umaasa sila sa pagdama sa mga pinagmumula ng init ng mga nakapaligid na nilalang upang matukoy ang kanilang mga target. Si Mo ay tumingin sa likod at nagpaliwanag ng ilang salita ng casual, at pagkatapos ay binago ang paksa, kung hindi ko ito pag-uusapan, hindi ko ito magsasalita. Ang dahilan kung bakit ako nagpakita ngayon ay, ang isa ay ang magpahayag ng matinding pag-aalala tungkol sa IQ ni Director Zhao, at ang isa pa ay ang tanungin ka, ano ba talaga ang nakita mo sa kuwebang ito sa ilalim ng lupa? Pagkatapos sabihin ito, idinagdag niya, si Miss Hatsune ang nag-imbento nito.
Nakita na namin ang flight monitoring device na lumabas, alam mo. Mukhang hindi madaling lokohin ang lalaking ito, napakakomprehensibong impormasyon niya. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at maingat na kinakalkulo kung ano ang maaaring mangyari. Nang lumitaw si Mu Huihuang, tila hindi ganoon kadali. Maaaring makatulong ito sa pagresolba sa mga problema ni Direktor Zhao sa isang banda, ngunit sa kabilang banda. Natuklasan ba nila ang higanteng pawikan sa kuweba? O alamin kung anong mga kayamanan ang maaaring nasa loob? Nang makita ang hitsura ni Hong Dali, lumingon si Mo at alam niya kung ano ang kanyang inaalala. Ngumiti siya at sinabi, Master Dali, huwag kang mag-alala, gusto lang naming maunawaan ang sitwasyon. Ginagaranti ako sa aking pagkatao na gusto lang naming maunawaan ang impormasyon. Oh, ang iyong pagkatao. Tumingin sa kanya si Hong Dali at biglang nagtanong kay Lin Chuyin, maaasahan ba ang kanyang personalidad? Tumingin si Mo sa likod. Sa kabutihang palad, kahit na si Lin Chuyin ay hindi emosyonal, ngunit ang sagot ay maaasahan pa rin, ang halaga ng pagiging maaasahan ay katumbas ng 89 na puntos. Tumingin sa likod si Mo na sobrang nanlumo. Nakahinga ng maluwag si Hong Dali. Sinabi ni Hatsune na halos ganoon din siya, kaya nakangiting sinabi niya, Kuya Huihui, gusto mo ba talagang malaman? Pero may mga kondisyon ako. Alam na ni Mu Huihui ang tungkol kay Hong Dali. Talagang gusto kong pag-usapan ang mga kondisyon sa aking sarili, kaya hindi ako tumutol. Nakangiti lang ang sinabi ko, paano kung hilingin sa akin na tingnan muna ang mga larawan na kinunan sa loob, at pagkatapos ay maaari nating pag-usapan ang tungkol sa mga partikular na kondisyon. Sa tingin ko, hanggat hindi ito masyadong isang kahilingan, ako pa rin ang namamahala. Dahil naglakas loob siyang sabihin ito, tila hindi dapat mababa ang kanyang katayuan sa National Security Bureau. Maaari kang kumitawan sa National Security Bureau dito upang gumawa ng mga kondisyon para sa amin. Nakakahiya kung wala kang kapangyarihang ito. Sinabi ni Hong Dali na may hindi nakakapinsalang ngiti sa kanyang mukha, bumalik ka, tingnan muna natin ang paggawa ng pelikula. Tapos tingnan mo muna. Tumingin si Mo at ngumiti. Hindi nagtagal, ibinalik ni Lin Chuyin ang laptop. Lumingon si Mo sa loob lamang ng 2 minuto at lubos na nabigla, hindi ba? Talagang may ganoong nilalang. Xuanwo, isa sa 4 na banal na hayop. Sa oras na ito, sa screen ng computer ay ang napakalaking snapping turtle. Nakakatakot maging walang pinag-aralan. Si Hong Dali ay desididong nagsimulang ipakita ang kaalaman na natutunan niya mula kay Lin Chuyin, na hindi nakakalimutang hamakin ang kamangmangan ni Mu Huihui, iyan ay isang dambuhalang snapping turtle. Tinatawag din itong crocodile biting turtle o snapping turtle. Ito ay freshwater turtle na walang mataas na pangangailangan para sa buhay na kapaligiran. Ang pang-adultong haba nito ay 5 cm na abot ng ating katawan. Higit sa 100 kilo, syempre, ang isang ito ay napakalakas, kahit ilang libo hanggang 10,000 kilo. Oo. Tumingin sa likod si Mo at hinawakan ang kanyang baba, mukhang nasa mabuting kalusugan ang higanteng snapping turtle na ito, at maaaring may ilang elementong mutant dito. Sa katunayan, may mga hayop na magmumutate sa hindi maipaliwanag na mga dahilan. Matagal na itong nangyari. Hindi ito kakaiba. Nakakita na ako ng tuna na tumitimbang ng higit sa 800 kilo. Normal lang na lumaki ang malaking pagong na ito. Mahigit 800 kilo ng tuna. Muling lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali, okay. Gusto mo bang kumain? Paano ko malalaman? Sa pagbabalik tanaw, labis siyang nanlumo sa tanong ni Hong Dali, ngunit ngayong natapos na niyang panoorin ang video, oras na para pag-usapan ang tungkol sa mga kondisyon, dahil mayroong napakalaking pawikan dito, hindi mahalaga kung ito ay malaki o maliit, Master Dali, mangyaring sabihin muna sa akin ang iyong mga kondisyon. Ang aking mga kondisyon ay talagang simple. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at sinabing, una, hindi pinapayagan ng bansa ang pagkuha dito. Ang higanteng snapping turtle na ito ay natagpuan sa aking teritoryo, kaya natural na pag-aari ko ito. Hindi ka pinapayagang makuha ito para sa pagsasaliksik. May titulo kaming mabuting kaibigan sa mga hayop, kaya natural na hindi yun gagawin ng higanteng pagong na ito. Masakit ang ating lupain. Well. Tumingin sa likod si Mo at nag-isip sandali, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, ang dalawang bagay na ito ay hindi madaling harapin. Brother Hyoto, hindi tanga si Hong Dali. Natural na naiintindihan niya na oras na para makipagkasundo sa oras na ito, dahil maaari kang lumitaw dito, sigurado ka at may karapatan kang magdesisyon. Kung hindi, hindi mo ako makakausap ng diretsyo, di ba? Haha, maginhawang makipag-usap sa mga matalinong tao. Napalingon si Mo at tumawa, kung ganoon ay hindi na ako magpapatalo. Let's put it this way, ang ating mga tao ay marami ring impormasyon tungkol sa kuwebang ito. Masasabing half-hearted ang development ng mga tourist attraction, not too good or too bad. I will inform the higher-ups about this place. Hindi na nila babawiin, walang problema iyon. Ang tunay na problema ay nasa higanteng pagong na ito. Tumingin muli si Mo sa malaking figure ng higanteng pumutok na pagong sa screen ng computer, ang bagay na ito, para maging patas, ay maliit. Isang malaking pagong, isang malaking pagong. Ngunit kung pag-uusapan mo ito sa isang malaking paraan, ito ay magiging seryoso.
Sa puntong ito, tumingin sa likod si Mo at same time na sinabi, ang balita na nakuha namin noon ay tila may mga dambuhalang pagong na dumarating dito paminsan-minsan. Ang gagandong ng nilalang, ngunit sa kasamaang palad ay napakaliit ng butas para makapasok kami. Nang marinig namin na darating ka ngayon, alam naming may isang bagay na kawili-wili tungkol dito, kaya't kasama namin ito. Let's put it a little way, this giant is snapping this 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 way, this giant is snap this way, this giant is snap this way, this giant is snapping isa sa 4 na sagradong hayop. Ang Xuanwo, na kilala rin bilang Xuanming, ay isang kombinasyon ng pagong at ahas. Ito ang Diyos ng tubig at nakatira sa North Sea. Ang mga pagong ay nabubuhay ng matagal. Ang Xuanming ay naging simbolo ng immortalidad. Ang underworld ay nasa hilaga din, kaya ang underworld ay nasa hilaga din. Bilang Diyos ng hilaga, ang berdeng dragon at puting tigre ay may mga palad sa lahat ng direksyon, ang Suzaku Xuanwo ay sumusunod sa Yin at Yang, at si Xuanwo ay maaaring makipag-ugnayan sa underworld upang humingi ng panghuhula. Sa makatuwid, ang Xuanwo ay naiiba sa iba pang 3 espiritu at tinatawag na Jinwu Emperor. Ngayong narinig ang sinabi ni Mu Huihui, mabilis na naunawaan ni Hongdali ang kahulugan ng mga salitang ito, Brother Huihui, ang ibig mong sabihin ay ang higanteng snapping turtle na ito ay malamang nagagamitin bilang totem ng bansa. Para sa publisidad, ang kalaban. Tumingin si Mu sa likod at sinabing, ang pinakamahalagang bagay sa bagay na ito ay isa itong malaking pagong, at ito ay buhay. Naisip mo na ba kung gaano kalaki ang bagay na ito sa mga tao kapag ito ay nasa TV? Epekto. Gaano kalaki ang paghihikayat ng muling pagkabuhay ni Xuanwo, isa sa 4 na sagradong hayop, na magbibigay inspirasyon sa mga tao. Sa madaling salita, ang giant snapping turtle na ito ay hindi na isang mutated giant turtle lang. Maaari itong maging isang simbolo ng auspiciousness mula sa langit. Bueno, iyan ang nangyari. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at tumango, kapag naiisip ko ito, nakakaantig talaga. Si Xuanwo, isa sa 4 na sagradong hayop, ay lumitaw sa mundong ito, at muling itinaguyod ng bansa na ito ang ating langit. Ito ay tanda ng pagbabagong buhay. Ang enerhiya ng lalaki ay mabilis na tumataas ngunit ano ang kinalaman nito sa akin? Hindi bababa sa hanggat hindi ipinapahayag ng bansa ang malinaw na hangarin, ito ay pag-aari mo. Bilang resulta, sa sandaling sabihin niya ang mga salitang ito, lumingon si Mo at napagtanto na siya ay naloko. Oo nga, humagalpak ng tawa si Hongdali, kumikinang ang kanyang mga mata, tama. Kuya Hyuto, sinabi mo rin na akin ang malaking lalaki na ito. Sa totoo lang, sabihin natin ito, gusto kong panatilihin itong alagang hayop. Oo, kasama nito, kapag namamasyal ako sa hinaharap, isipin mo ito, umupo ako sa likod nito at hawak ang maliit na Tigre Gundam. Kung nasa aking kamay ang maliit na Tigre Gundam Urban Beast King. Bigla kong napagtanto na ikaw ay talagang mapanloko, tumingin sa likod si Mo at kumaibot ang kanyang mga labi, ayaw mo talagang ilabas ito sa kalye, hindi ba? Bakit hindi? Ang kanyang mga mata ay puno ng maliliit na bituin, sigurado akong ang bagay na ito ay 100 beses na mas malakas kaysa sa aking pakpak na anghel. 100 beses. At masisiguro ko ito, ngumuso si Hongdali, maliban sa akin, tinatansya ng iba na hindi mo ito mapaamo. Totoo iyon. Tumingin si Mo sa likod at walang magawa, mukhang natural kang sikat sa mga hayop. Maaaring may kinalaman ito sa kawalan mo ng lakas sa pag-atake. Si Hongdali ay ipinanganak na mahina. Halos lahat ng may kaunting lakas ay nakakaalam nito. Bilang miyembro ng National Security Bureau, natural na alam niya ang tungkol sa pagiging isang kinatawan. Alam din niyang mahilig mag-alaga ng hayop si Hongdali. Ngayon pagkatapos makinig sa sinabi ni Hongdali, lumingon si Mo at biglang naramdaman na ito lang ang magagawa kahit papaano, ang Hongdali na ito ay dapat na mapatahimik ang higanteng snapping turtle at gawin itong hindi gaanong agresibo. Kung iniisip ito sa ganitong paraan, magandang ideya na hilingin kay Hongdali na makipag-ugnayan sa higanteng snapping turtle na ito bago aprubahan ng mga nakatataas ang partikular na paraan ng paggamot. Kahit papaano ay magbibigay ito sa kanya ng malaking tiwala, at hindi ito makakasakit sa sinuman sa kasalukuyang National Security Bureau sa mga matataas na antas ng lipunan, ang maswerteng maliit na alibughang si Hongdali ay may palayaw na pinag-uusapan ng lahat, ngunit si Hongdali mismo ay hindi alam ang tungkol dito. Tinawag nilang, ang mascot ng Tianjin City, si Hongdali. Siyempre, iniisip ko kung ano ang iisipin ni Hongdali tungkol sa gayong mapagmahal na titulo. Ang iniisip niya sa oras na ito ay, paano niya sasakay ang giant snapping turtle na ito kapag naging kanya na ito? Bagamat mabagal ang paglalakad ni Ogway, tinitingnan ang hubog ng kanyang katawan, hindi naman ito dapat masyadong masama. Hindi banggitin na hindi ito maaaring makipagkompetensya sa isang kotse, hindi bababa sa isang bisikleta ang dapat na magawa ito. Master Dali, tumingin sa likod si Mo at nag-isip sandali, pagkatapos ay sinabi, ito ay talagang hindi ako makakapagdesisyon sa bagay na ito, ngunit medyo sigurado pa rin ako sa isang bagay. Aniya at ngumiti, hanggang sa opisyal na inaprubahan ng mga nakatataas ang mga dokumento, magiging pribadong pag-aari mo pa rin ang higanteng snapping turtle na ito.
Kung hindi mo ito maaalis sa aming paraiso, masisiguro namin na hindi kami gagawa ng anumang hakbang laban sa iyo. Hahaha, ayan na. Si Hong Dali ay lubos na nasiyahan sa kanyang sinabi, oo, mukhang dapat. Isinasaalang-alang mo bang magtayo ng isang napakalaking villa upang matiyak ang mga aktibidad nito, o hayaan lamang itong maglaro sa Fengyuan Lake? Nako, napakatalino para sa akin na bumili doon. Napakalaki ng Fengyuan Lake, talagang magandang ideya na bigyan ito ng bahay. Wala nang mas mahusay. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, bumulong si Tang Moxen mula sa gilid, okay, Fengyuan Lake ay ginagamit din sa pagkakataong ito. Sa kasong ito, ipagdiwang natin ang ating masayang pagtutulungan, tumalikod si Mo at iniunat ang kanyang kamay. Sana ay subukan ni Master Dali ang kanyang makakaya upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Tutal, sikat ka rin sa aming lugar. Mascot ba ang Tianjin City? Maaari ba itong maging mas sikat? Kabanata 190, tanging kapag kaya mong magdusa ng mga pagkalugi maaari mong matamasa ang mga pagpapala. Madaling sabihin, walang kamalayan si Hong Dali na maging isang mascot. Iniunat niya ang kanyang kamay at marahang tinabig ang palad ni Momo, kung gayon, kailangan kong hilingin sa iyo na alagaan mo ako mula ngayon, haha. Sobrang nakakatouch. Wala. National Security Bureau. Ang mga tao mula sa National Security Bureau ay nakikipag-chat at nagtatawanan sa amin at nakikipagkamay. Haha, lahat ng iyon ay walang kabuluhang bagay, lumingon si Mo nang hindi nakakalimutang humingi ng pabor, nabalitaan ko na naghahanap ka ng isang gangster na nagngangalang Dato kamakailan, tama. Babantayan kita para sa iyo kapag bumalik ako. Tingnan mo. Napakabuti niyang tao. Hinaway-kaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, tingnan mo ang gantimpala, bawat tao ay 5,000. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang tumakbo at sumampal ng pera. Tumingin si Mo sa likod at hindi makatawa o umiyak, Master Dali, hindi mo kailangan, tama. Kunin mo na lang kung sasabihin ko sa iyo, binuksan ni Hong Dali ang pinto ng kotse, sa tingin ko hindi naman ito suhol, anyway, I usually think of it as someone who is the same age as me. I appreciate everything that pleases me, haha, okay, uuwi muna ako at matutulog na ako. Nang matapos ang usapin, agad na sumakay si Hong Dali sa kotse at umalis. Boss, ano ang pakiramdam mo sa mascot na ito? Mukhang madaling lokohin. Pagkaalis ni Hong Dali, isang binata mula sa National Security Bureau ang tumingin sa direksyong nilisan ni Hong Dali at bumulong. Naloko. Hindi simple ang batang ito. Tumingin sa likod si Mo na may nag-aalalang ekspresyon, naglabas ng isang pakete ng sigarilyo sa bulsa ng kanyang pantalon, kumuha ng isa at inihagi sa kanya. No way. After all, ako, Bailang, 5 o 6 na taon na kasama mo sa bureau. Wala pa akong naranasan na eksena. Para sa ganyang bata, ano ang hindi simple? Kinuha ni Bailang ang sigarilyo at inilagay sa tabi ng kanyang ilong. Pagkaamoy nito ay hindi makapaniwalang tumingin sa amo. Old boy, remember, you have to have poisonous eyes in our industry. This guy mukhang nagbibiro at hindi seryoso, pero sa totoo lang hindi siya ganoon kadaling lokohin. Tumingin si Mo sa likod at huminga ng sigarilyo, ang kanyang singkit na mga mata ay kumikislap sa karunungan. Light, hindi mo ba iniisip na siya ay tulad ng isang tusong Zorro? Mukha siyang hindi nakakapinsala sa mga tao at hayop, ngunit siya ay talagang tuso, lalo na ang mentalidad na hindi seryosohin ang lahat. Ang tanging paraan upang makitungo tayo sa gayong tao. Ang kailangan mo lang gawin ay subukang bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya. Siguradong kakagitin siya ni Hong Dali hanggang sa mamatay kapag narinig niya ito. Kailan ba ako naging tuso? Cute ang tawag dyan. Ang cute. Ngunit 18 taong gulang lamang siya sa taong ito, at katatapos pa lamang niyang magpakasal. Medyo hindi pa rin kumbinsido si Bailang. Alam mo, si Mu Huihui, bilang kanilang pinuno, ay bihirang makapagsuri ng isang tao ng seryoso. White Wolf, hindi mo ba ako palaging tinatanong kung ano ang nangyari noon? Lumingon si Mo at itinapon ang upos ng sigarilyo sa lupa, tinatakan ito ng malakas, nakakita ng batong mauupuan at muling nagsindi ng sigarilyo, sa kaibuturan ng kanyang puso. Huminga ng malalim. Hinangaan ni Bailang ang amo na ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Mula sa unang araw ng pagpasok niya sa himpilan ng pulisya, alam niyang ang lalaking nasa harapan niya ay ang bayaning pumawi sa Cobra Gang ng International Drug Trafficking Organization. Ngunit kung ano ang tiyak na sitwasyon noong panahong iyon, hindi kailanman sinabi ni Mo Huihuang ang anumang bagay. Ngayong narinig niyang binanggit niya ito, biglang naging curious si Bailang. Alam mo ba kung paano nawasak ang Cobra noong taong iyon? Lumingon si Mo na may magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Bakas iyon ng pananibik, at kahit ilang inggit. Hindi makapaniwala si Bailang sa kanyang mga mata. Ang boss na walang pakialam sa buhay at kamatayan na kakayahan sa pakikipaglaban at nairank sa nangungunang 3 sa hukbo ay talagang naiinggit. Ang kakaibang eksenang ito ay nagparamdam kay Bailang ng lamig sa kanyang puso. Alam niya ang susunod na sasabihin ng amo. Tiyak na may kagimbal-gimbal. Hindi ba't sinabi mo na sila ay pinaligiran at sinusupil ng 200 espesyal na pulis mula sa Anti-Narcotics Brigade? Tanong ni Bailang. 200 espesyal na opisyal ng pulisya.
Muling tumingin sa likod na may mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha, na napakatuyo at nakakasakit ng puso, tama ang 200 espesyal na opisyal ng pulisya. Isa ako sa mga kapitan noon. Pero ang talagang kumilos ay ang pugutan ng ulo ng pinuno ng gang ng Cobra. Kung tutuusin, tao lang siya, tunay na master. Muling tumingin sa likod na may kaunting pagkahumaling, halatang masyadong exciting sa kanya ang pangyayaring iyon. Nang makaranas ng madugong bagyo, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Isang lalaki ang nagtago sa likod ng kaaway at pinatay ang Cobra sa isang galaw lang. Hindi may buka ang bibig ng puting lobo, at sinunog ng usok ang kanyang mga daliri. Wala ring nararamdaman. Tiyak na curious ka sa pagkakakilanlan ng taong iyon, di ba? Tumingin si Mo sa likod at huminga ng malalim. Sa pagkakataong ito ay hindi siya sumuko. Hindi ko pa rin nalaman ang pangalan ng taong iyon, ngunit mayroon siyang palayaw, Iron Bear. Ang kanyang amo ay tinatawag na Brachiosaurus. Maaaring kakaiba sa iyo ang pangalang ito, ngunit sa palagay ko malalaman mo ito kung may binanggit akong ibang karakter. Ang matandang hari sa tabi ni Hong Dali, ang Flying Eagle na si Wang Daoming. Senior brother ng Brachiosaurus. Sa sobrang takot ng puting lobo ay bumagsak siya sa lupa. Ito ay isang katotohanang hindi niya matatanggap, ganap na hindi katanggap-tanggap. Kahit na ito ay isang katotohanan, tulad ng isang katotohanan ng pantasya. Bilang miyembro ng National Security Bureau, natural na alam nila Wang Bai lang. Ngunit hindi pa rin niya maisip na ang matandang boss na ito na si Wang ay talagang ganoon kalakas. Ang nakatatandang kapatid ng Brachiosaurus. Ang isang apprentice ng Brachiosaurus ay maaaring mag-isang pugutan ng ulo ang isang Cobra na sakop ng mga modernong armas. Nagpapanggap na baboy para kumain ng tigre, nagpapanggap siyang baboy para kumain ng tigre, tumingin sa likod si Mo at bumantong hininga, ang batang ito ay napapaligiran ng mga mabangis na tao, ngunit hindi pa niya alam. Para sabihin na nagpapanggap siyang baboy para kumain ng tigre ay walang silbi. Medyo pinupuri ko siya. Hindi siya nagpapanggap na baboy, talagang baboy siya. Ang problema, medyo malaki siya at medyo demonyo. Sa tingin ko, mas bagay siyang i-describe bilang si Zubaji, na mukhang mabait sa ibabaw. Medyo cute, pero kung sino man talaga ang magiging kaaway niya, tatama sa ulo niya ang 9-tooth na pako. Ang mascot natin ng Tianjin City ay hindi ganoon ka-simple, haha. Zin. Zin, uwi ka na, matulog ka na dali, see you tomorrow. Matapos makita si Tang Moxon sa pintuan ng kanyang komunidad, binuksan ni Hong Dali ang pinto ng kotse at bumaba siya ng kotse nang bumaba siya sa kotse, at ang maliwanag na liwanag ng buwan ay sumalubong sa kanyang mga balikat, na parang isang bituin. Well, paalam na. Sa pagtingin kay Hong Dali sa oras na ito, bahagyang ibinaba ni Tang Moxon ang kanyang ulo. Sa di malamang dahilan, bumilis ang tibok ng puso niya. Flop. Flop. Ang kanyang mukha ay napakainit, medyo nilalagnat, at ang ilan sa kanya ay hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Hong Dali. Kung sa araw, ang mahiyain at magandang mukha ni Tang Moxon ay tiyak na makakaakit ng hindi mabilang na mga tingin sa paligid niya, na may turnaround rate na hindi bababa sa 70%. Kung mayroong mga bagay tulad ng mga poste ng telepono, tiyak na magdudulot ito ng maraming casualty. Tiningnan ni Hong Dali ang kanyang leeg na kasing kinis ng satin, at nakatayo doon na nakayuko, hindi nagsasalita o umuwi. Biglang napuno ng kakaiba ang kanyang mga mata, at nagtataka siyang nagtanong, Zengsan, ano ang iniisip mo? Ano? Bakit hindi ka umakyat at umuwi? Tinakpan ni Wang Minggayo ang kanyang mukha sa kotse. Napakagandang pagkakataon, na napalampas ng alibughang anak na ito. Tila hindi lamang siya nawalan ng pera, ngunit mayroon ding mga pagkakataon. Sa oras na ito, hindi ba dapat ka naming bigyan ng romantikong yakap, halikan ang iyong bibig at hawakan ang iyong mga kamay, at pagkatapos ay sabihin ang, I like you, o isang bagay na katulad nito. Ngunit anong uri ng problema ang ginagawa ni Master Dali? Kung ganoon, babalik muna ako. Tumangala si Tang Moxon at medyo nahihiya na sinabi, at halatang medyo nabigo. Sa pagtatapos, mabilis niyang idinagdag, pagkatapos ay matulog ka ng maaga kapag bumalik ka. Ang pagtulog ng maaga at paggising ng maaga ay napakabuti para sa iyong kalusugan. Kung pag-uusapan, ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng inisyatibo na alagaan si Hong Dali. Oo, pag-uusapan ko na lang. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at tumingin sa mga bituin sa kalangitan, kailangan kong bumalik at maligo. Oo nga pala, maaari kong maglaro muli at makita kung ano ang ginawa ni Yao Tianhao sa ating alyansa. Kumusta ito? Ang kanyang mga salita ay napakasakit, tama. Oo nga, habang nagsasalita siya, dahan-daang tumaas ang mga kilay ni Tang Moxon. Matapos sabihin ni Hong Dali ang mga salitang ito, humakbang si Tang Moxon at tinaga si Hong Dali sa instep, dahilan para mapatalon siya sa sakit, at malakas na sinabi, ikaw ay laking tanga, galit na galit ako sa iyo. Hindi ka pinapayagang pumunta sa akin pagkatapos ng klase bukas. Narinig mo ba iyon? Pagkasabi nito, tumalikod siya at tumakbo palayo, na may panlulumong sinabi, itong malaking tanga, ang alibughang anak na ito, ay talagang nagalit sa akin. Ang magaan niyang hakbang ay nagmukha siyang duwende. Ilang galit na espiritu.
Ngunit si Hong Dali ay kaawa-awa, hawak ang kanyang mga paa at tumatakbong paikot-ikot na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Dam, ang sinabi ko ay totoo, bakit ang malupit mo sa akin? Masakit ang tap-ako ng mga taong ganito. Okay. Muling tinakpan ng driver na si Wang Mingyo ang kanyang mukha at bang-ulong, oh my god, Master Dolly's nerves. Kalimutan mo na ito, hindi ko ito i-report, kung hindi, tatalo ng asawa ko sa gusali kapag nalaman niya. Itong babaeng ito, paano mo may galaw ang iyong mga kamay at paa sa kalagitnaan ng gabi? Bamulong si Hong Dali at sumakay sa kotse, at malungkot na sinabi, Tito Wang, sa tingin mo ba dapat baguhin ang ugali ni Xingxin? Binibuli niya lang ako kapag wala siyang magawa. Hindi ko siya matatalo. Wang Mingyo. Hong Dali, Tito Wang, bakit wala kang sinasabi? Pinagpapawisan si Wang Mingyo at walang magawang sinabi, well, oras na para alagaan ito. Matapos marinig ang sinabi ni Wang Mingyo. Hindi na nakayanan ni Hong Dali, kalimutan mo na, kaya kung magdusa sa anumang pagkawala, at hindi ito ang pinakamasama. May kasabihan, ang paghihirap ay isang pagpapala. Nagdurusa ako sa buong araw, pagkatapos ay magiging malaki ang pagpapala, haha. Matapos makinig sa mga salita ni Hong Dali, sumang-ayon si Wang Mingyo. Isang magandang bagay na maunawaan na ang pagdurusa ng pagkawala sa murang edad ay isang magandang bagay. May kasabihan na kung dumaranas ka ng kaunting kawalan, mag-e-enjoy ka. Sinasamantala ni Dafu. Speaking of which, kung si Hong Dali ay hindi nakaranas ng napakaraming maliit na pagkalugi noon, magagawa ba niyang samantalahin ang lahat ng mga bagay na ginagawa niya ngayon? Humalaklak si Wang Mingyo at sinabing, kapag kaya mong magdusa ng mga pagkalugi maaari kang magtamasa ng mga pagpapala. Tanging kapag handa kang sumuko maaari kang makakuha. Si Young Master Dali ay isang taong nakakaunawa. Bueno, sabi ni Hong Dali na may matingkad ng ngiti, mas mabuti ang pakiramdam ko pagkatapos kong marinig ang sinabi mo, Tio Wang, haha. Haha, nakangiting sabi ni Wang Mingyo, masayang tao si Young Master Dali, kaya tara na. Tara na, pinutol ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, umuwi na tayo. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.